Movie Recap Tagalog here. Papunta ang abogado sa istasyon ng pulis upang ihatid ang pag-amin mula sa asawa ng chairman ng isang malaking kumpanya. Ngunit hindi niya napansin na may kotse na sumusunod sa kanya. Agad na nabangga ang kanyang sasakyan ng kotse na yon. Nang marinig ang malakas na ingay sa telepono, nagpanik ang babaeng pulis. Sa mga sumunod na sandali, isang truck na naghihintay ang dumaan at diretso itong tumama sa abogado. Automatikong pinikit niya ang kanyang mga mata. Nang buksan niya ang mga ito, napansin niyang nasa isang kakaibang lugar siya at bukod pa rito, may asawa siya at ang asawang iyon ay ang babaeng pulis. Nakita niya ang kanilang wedding photo na nakasabit sa pader. Ngunit hindi pa rin niya kayang paniwalaan ito. Hindi lang iyon, may anak pa siya. Inisip ni Jae-sang na isang panaginip lamang ito. Hindi niya alam na siya ay lumipat sa isang paralel na mundo kung saan may ibang personalidad siya at misyon. Nagsimula ang lahat nang mag-ere ang isang ulat sa balita tungkol sa isang binatang nagngangalang Songmin. Inaresto si Songmin dahil sa pambabasto sa isang babaeng estudyante. At higit pa, sinaktan niya ang isang lalaking estudyante na sumubok na pumigil sa kanya. Dahil si Songmin ay anak ng chairman ng pinakamalaking kumpanya ng pagkain sa bansa. Agad na nakuha ng balitang ito ang atensyon ng lahat. Nanonood ng balita si Police Officer Shion na may tensyon sa mukha. Inanong siya ng kanyang mga kasamahan kung ano ang problema at sinabi niyang nag-aalala siya sa abogado na magtatanggol sa binata. Ang abogado na yon ay si Jae-sang. Nakipagkita si Jae-sang sa pamilya ng binata. Bago ang paglilitis, inayos ni Jae-sang ang lahat at pinabayaran ng hukom. Nang maganap ang paglilitis, ikinukwento ng lalaking estudyante ang insidente na noong gabing iyon ay pauwi siya nang bigla siyang makarinig ng iyak ng isang babae. Nang lumingon siya, nakita niyang binabastos ni Songmin ang babae kaya tumakbo siya upang pigilan ito. Hindi inaasahan, tinamaan siya ni Songmin sa likod gamit ang isang stick. Sa sandaling iyon, labis na nag-aalala si Shion. Nagsimulang magtanong si Jae-sang sa lalaking estudyante kung bakit nag-alok ang pamilya ni Songmin ng 50 milyong won bilang kabayaran. Ngunit ang ama ng estudyante ay humihingi ng karagdagang 200 milyong won. Ipinakita ni Jae-sang ang mga impormasyong kanyang inimbestigahan na nagsasabing may utang ang pamilya ng estudyante ng 200 milyong won. Kaya't naniniwala si Jae-sang na sadyang ipinagtulungan nila ang insidente upang manghingi ng kabayaran. Naguluhan ang estudyante at hindi nakapagtanggol. Pagkatapos, inimbitahan ni Jae-sang ang babaeng na involved sa insidente upang magtestigo. Gayunpaman, marahil ay tinakot o binayaran siya, kaya't nagbigay siya ng maling pahayag na nag-akusa sa lalaking estudyante ng pananakit. Nang marinig ito ni Shion na nakaupo sa ibaba, labis siyang nagalit. Iniisip niyang atakihin ang abogado, ngunit pinigilan siya ng kanyang kasamahan. Nagpatuloy si Jae-sang sa pagpresenta ng mga dokumentong nagpapatunay na ang kanyang kliyente ay umiinom ng antidepressants at naghalo pa ng alak. Dahil dito, halos wala nang kakayahan si Songmin na magdesisyon ng tama at dahil tinanggap na ng hukom ang mga suhol, pinalaya si Songmin. Lumabas si Shion na galit na galit. Hindi na niya kayang pigilin ang galit, kaya't dumiretso siya sa kinaroroonan ni Jae-sang. Tumayo siya upang humarap dito. Sinipa siya at napaatras siya. Saka pinilipit ang braso, dahilan para magmakaawa siya para huminto. Sa headquarters, agad siyang pinagalitan ng kanyang mga nakatataas. Sinabi niyang laging ganoon dahil tinutulungan niya ang mga masasama. Lahat ng mga ito ay pinapalaya ng walang parusa. Samantalang si abogado Jae-sang ay humahawak ng bagong reklamo. Kaso pa rin ito na may kaugnayan sa pamilya ni Songmin, ngunit may kinalaman ito sa kanilang kumpanya ng pagkain. Ibinigay ng babaeng department head ang kaso at sinabi nilang kailangan nilang ayusin ang akusasyon ng marahas na pag-uugali ng asawa ng plaintiff. Nang umalis siya, tinanong ni Yoonki si Jae-sang kung tinamaan na siya ulit ni Shion. Sinabi ni Jae-sang na ito na ang ikatlong beses. Isang beses, pagkatapos niyang magtapos ng isang hearing, dumating si Shion at minura siya. Pagkatapos ay inihagis ang martilyo ng hukom sa kanyang noo. Minsan din, hinawakan siya sa buhok at sinaktan, pero wala siyang magawa, kundi tiisin ito dahil may iba pa siyang mga trabaho. Pagkatapos niyang saktan si Jae-sang, pinarusahan siya ng kanyang mga nakatataas sa pamamagitan ng pagtalaga sa kanya na mag-check ng mga blood alcohol levels ng mga driver sa kalsada. Katatapos lang niyang huminto ng isang kotse nang makita niyang nasa likod na upuan si Jae-sang. Matapos niyang mag-check, tiningnan siya ni Shion nang may pagdududa at iniwan siya. Mukhang nais makipag-usap ni Jae-sang sa kanya, kaya't nagpanggap siyang may problema ang sasakyan at huminto. Nang makita ito, nilapitan siya ni Shion upang pagalitan siya. Hiniling ni Jae-sang ang kabayaran dahil sa pananakit sa kanya. Ngunit tinutulan ito ni Shion at sinabing ito ay pang-aabuso sa hayop, hindi pananakit. Dahil hindi naman tao si Jae-sang, mabilis na binitiwan ni Jae-sang ang isang mapanuyang komento na baka marami siyang kaaway. Sumagot si Shion na mas mabuti na yon dahil si Jae-sang ay palaging tumutulong sa mga masasamang tao na makaalpas sa kanilang mga krimen. Dagdag pa niya, kung alam lang niya ito, hindi sana siya tumulong sa kanya. 12 taon na ang nakalipas. Ngayon, nang makita siya sa ganitong kalagayan, labis niyang pinagsisihan ang ginawa niya noon. Umiwas si Jae-sang at naglakbay pabalik sa kanyang bahay, kung saan naalala niya ang mga pangyayari. 12 taon na ang nakalipas nang pauwi siya mula sa paaralan. Habang siya ay nasa gilid ng kalsada, isang babae ang tumakbo at hinawakan siya. Sinabi niyang may isang tao na nais gumawa ng malaswas sa kanya. Lumapit ang umaabuso na may hawak na kutsilyo na nagpagulo kay Jae-sang. Ngunit pagkatapos siyang tagain ng 2 beses sa likod, napatumba ni Jae-sang ang tulisan. Tinawag si Jae-sang sa istasyon ng pulis upang sagutin ang kaso ng pananakit. Pumiling ang tulisan ng kabayaran na 10 milyong won. Sinubukan ni Jae-sang na ipaliwanag, ngunit hindi siya pinansin ng mga pulis dahil wala siyang ebidensya upang patunayan ang kanyang inosente. Si Shion, na nakatayo malapit, ay nagpasya na tulungan si Jae-sang. Sa isang
cafe, hinihimas ng tulisan si Jae-sang para mangikil. Hindi inaasahan. Dinala ni Shion ang babaeng naging biktima upang harapin ang tulisan. Pagkatapos ng lahat, nagpasalamat si Jae-sang kay Shion at sinabi niyang ayos na ang lahat. Masaya si Shion nang marinig ito dahil iyon ang unang kaso na nahawakan niya. Bumalik sa kasalukuyan, si Shion ay kakatapos lang ng kanyang night shift nang makita niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa harap ng kanyang opisina. Ikinuwento ng matanda na tinawagan siya ng kanyang anak na babae at nagsabi na may sumusunod sa kanya. Bago siya makapagsalita pa, tumigil ito ng bigla. Nang dumating ang matanda, nakita lang niya ang isang brooch na may nakasulat na mga inisyal na SMH. Ito ay mga inisyal ni Suk Myung-han, ama ni Songmin at chairman ng pinakamalaking kumpanya ng pagkain sa bansa. Ang anak na babae ng matanda ay nagtatrabaho sa opisina ng sekretarya ng chairman at pinaghihinalaan niyang siya ay kinidnap ng chairman. Nang marinig ito, agad na tinawagan ni Yeon-ji si Jae-sang sa opisina. Dumating si Shion at si Mr. Park. Ipinakita ni Jae-sang ang ebidensya ng mga pribadong mensahe sa text sa pagitan ng chairman at ng babae. Nalayunin niyang patunayan na walang motibo ang chairman upang kidnapin siya. Matapos ang mainit na pag-aaway, nagkalat ang lahat. Habang si Jae-sang ay nasa parking lot, nilapitan siya ni Shion. Sinuntok siya nito dahil sa pagtangkang insultuhin siya. Pagkatapos, hinabol at pinigilan sila ng mga driver upang tanungin siya tungkol sa bagay na ito. Sinabi ng department head na natuklasan ng asawa ng chairman na may kabit ang kanyang asawa at habang wala siya, ipinag-utos ng asawa na ayusin ang kabit. Ipinakita rin ng department head kung saan nakakulong ang babae. Sa puntong iyon, nakita nilang ang babae ay nakatali at napapalibutan ng mga tulisan. Matapos matanggap ang impormasyon, agad na tinawagan ni Jae-sang at Shion ang istasyon ng pulis. Kasabay nito, nagtulungan silang pumunta sa lugar kung saan ang babae ay nakakulong. Sa loob, hindi nila nakita ang anumang palatandaan ng aktibidad. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa isang kwarto. Nakita nila ang isang metal na kahon. Kaya nilapitan nila ito at binuksan at doon nila natagpuan ang katawan ng babae. Hindi na kayang pigilan ni Jae-sang ang pagduduwal nang makita ang eksena. Nang matugunan na ang lahat, lumapit si Shion kay Jae-sang at pinagalitan siya sa hindi direktang pagkakaroon ng bahagi sa pagkamatay ng babae. Kung hindi sana siya nag-aksaya ng oras kasama ang misis, baka hanggang ngayon ay ngumiti pa ang babaeng iyon. Sinabi rin ni Shion na ginagamit ni Jae-sang ang buhay ng ibang tao upang kumita ng pera. Pumaisip ng malalim si Jae-sang sa mga salitang iyon ni Shion, kaya nagpunta siya upang makipag-usap sa misis. Nang dumating siya, minura siya ng misis. Gayunpaman, na-record ni Jae-sang ang lahat ng kanyang mga pag-amin at nagtakda ng sumpang lalabanan niya ito hanggang sa huli. Matapos umalis si Jae-sang, galit na tinawagan ng misis ang isang tao upang ayusin siya. Bilang resulta, nabangga si Jae-sang ng isang sasakyan at malubhang nasugatan at siya ay nahulog sa malalim na mundo ng subconscious. Hanggang sa napagtanto ni Jae-sang nang dumaan siya sa opisina ng kanyang abogado na ang kanyang pagkakakilanlan sa mundong ito ay nabaligtad. Ngayon, ang prokurador na dating tinutukso ni Jae-sang ay nakaupo sa opisina kasama ang kanyang superior at tinatawag siya ngayon ng lahat na prokurador. Matapos magsalita ng medyo matagal si Jae-sang, pinagsabihan siya ng kanyang superior. Habang naguguluhan pa si Jae-sang, dumating ang mga security at hinila siya palabas. Sinundan siya ni Shion dito. Hinila siya papunta sa sasakyan at sinabi ang kasalukuyang sitwasyon. Ang asawa ng chairman ng Gumu Food Corporation ay iniimbestigahan dahil sa kanyang kinalaman sa pagkawala ni Yang Ju. At si Songmin, na malinaw na tinulungan ni Jae-sang upang makaligtas sa parusa, ay inaakusahan ngayon ni Shion na ipinadala siya sa bilangguan. Sinabi pa niyang magkasama sila ni Songmin ng 6 na taon. Pagkatapos marinig ang kwento ni Shion, labis na naguluhan si Jae-sang. Nagbihis siya ng maayos at pumunta sa opisina ng kasalukuyan niyang prokurador. Hindi nagtagal, pumasok ang isang kasamahan at ipinakita sa kanya ang isang video. Isang tao ang nag-record ng mga imahe ni Yang Ju. Isang hypothesis ang nabuo sa isipan ni Jae-sang. Isang panaginip na nilikha ng kanyang pagkakasala. Isang paralel na mundo upang matulungan siya magbayad sa mga pagkakamali niya sa nakaraan. Pagkatapos, pinangunahan ni Jae-sang ang lahat upang magsagawa ng paghahanap sa bahay na kanilang iniimbestigahan ni Shion sa ibang mundo. Pumunta siya sa isang kwarto at nakita ang isang metal na kahon. Naalala niya ang eksenang nakita niya sa ibang mundo. Ngunit nang nilapitan ni Jae-sang at binuksan ito, wala siyang nakita sa loob. Maingat nilang hinanap ang buong lugar ngunit wala silang nahanap na anumang bakas. Pagkatapos, pinagalitan si Jae-sang at pinisil ng kanyang superior ang kanyang tainga. Sinabi ng superior na dahil kumilos si Jae-sang ng padalos-dalos, malapit nang tumakas ang misis. Nagdesisyon si Jae-sang na ipatawag ang misis sa istasyon ng pulis upang tanungin siya. Nang dumating siya, hindi masyadong magaan ang kanyang mukha. Alam ni Jae-sang na ang kahinaan ng misis ay hindi pagtiis sa pang-aasar, kaya't ilang salita lamang ni Jae-sang ang nagpagalit sa kanya at nagbigay ng matinding reaksyon. Nang makita ng abogado ng misis na hindi ayon sa plano ang nangyayari, sinabi niyang hindi na sila sasagot sa mga tanong ni Jae-sang. Hindi rin nakalimutang purihin ng abogado ang pinahusay na kakayahan ni Jae-sang. Habang naghahanda na ang misis na umalis, tumanggap ng tawag ang chief prosecutor. Isang agarang warrant ng pag-aresto ang inilabas laban sa misis dahil sa pananakit sa isang tauhan. Agad siyang pinusasa ng kamay at dinala sa istasyon ng pulis. Ipinatawag ni Shion si Jae-sang sa rooftop upang makipag-usap. Tinanong siya ni Shion kung paano niya nalaman ang mga kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya. Pinaghihinalaang ginamit niya ang mga hindi karaniwang pamamaraan. Sumigaw si Jae-sang kay Shion na nagsasabing tiyak na paparusahan niya ang misis. Nang marinig ng kanyang asawa ang sinabi ni Jae-sang, nadama niyang kahanga-hanga siya at tinanong pa siya tungkol sa pagiging cool nito.
ito. Nagpatuloy ang lahat ng investigasyon hinggil sa pagkawala ni Yang Ju. Sinabi ni Jae-sang na si Yang Ju, na nagtatrabaho sa opisina ng chairman, ay may dalawang telepono, isa pang personal at isa pang telepono ng kumpanya. Natuklasan din niyang ang dalawang telepono ay nasa iba't ibang lugar. Magkasama sila sa parehong lugar sa araw, ngunit magkaibang lugar sa gabi. Dito nagsimula ang hula ng lahat na ang may karelasyon na hindi si Yang Ju, kundi ang iba. Habang nag-iisip, napansin ni Jae-sang ang isang keychain na hugis oso at agad sinabi na alam na niya kung sino yon. Tinawagan niya ang department head upang mag-ayos ng isang meeting. Ang department head ay isang tao na madalas kasama ang misis, ngunit walang kaabog-abog na sinabi ni Jae-sang na siya ang may affair sa chairman. Nang marinig ito, paulit-ulit na itinanggi ng department head, ngunit ipinaliwanag ni Jae-sang ang mga natuklasan niyang investigasyon. Sinabi pa niyang dahil ginamit ng department head ang telepono ni Yang Ju, inisip ng misis na si Yang Ju ang kabit ng chairman. Nang marinig ito, nag-alala ang department head, ngunit patuloy pa rin niyang itinanggi ang akusasyon. Sinabi ni Jae-sang sa department head na kailangan niyang tulungan siya sa paghahanap ng mga clue para sa investigasyon. Kung hindi, ibubunyag niya ito sa misis. Pagkatapos, tinawagan ng department head ang mga kidnappers ni Yang Ju. Tinukoy ng pulis ang taguan ng mga kidnappers at agad silang umalis. Nagtaka si Shion kung bakit buhay pa si Yang Ju. Habang ang misis ay sinusubukang tumakas papuntang ibang bansa, hinulaan niyang nais nilang makatawid sa border bago nila asikasuhin si Yang Ju. Nang marinig ito, ipinaliwanag ni Jae-sang na dahil ang kaso ay iniimbestigahan sa buong bansa, hindi nila magawa ng hayagan ang mga plano. Kaya't nagbago ng direksyon si Shion at nagmaneho papuntang ferry terminal. Nakita nila si Yang Ju at ang mga tulisan na naghahanda na sumakay sa ferry. Habang tinatawag ni Jae-sang ang backup, sumigaw si Shion at tumakbo papunta sa mga tulisan. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang pulis at ipinag-utos sa kanila na ibigay ang hostage. Sinundan ni Jae-sang si Shion. Nakita nilang dalawa na nag-uusap ng walang kwenta, kaya't sumugod sila at tinangkang atakihin sila. Nakipaglaban si Shion sa mga tulisan mag-isa at inutusan si Jae-sang na tumakbo. Dalawang tulisan ang humabol kay Jae-sang at pinuntahan siya sa isang lugar na may mga kahoy na tray. Doon, madaling napagtagumpayan ni Jae-sang ang dalawa. Habang tumatakbo si Jae-sang, bigla niyang nakita ang isang sapatos na may takong. Sinundan niya ito at nakita ang dalawang tulisan na naghahanda ng barilin si Yang Ju. Mabilis ang utak ni Jae-sang, kaya itinulak niya ang isang bundok na mga bagay patungo sa mga tulisan at agad na sinunggaban ang pagkakataon para hilahin si Yang Ju. Hinabol sila ng gangster, sabay banta na papatayin si Jae-sang. Ngunit bigla namang dumating ang mga reinforcement at si Shion at napatumba nila ang gangster. Nahimatay si Jae-sang nang makita ang dugo. Nasilayan si Yang Ju na nailigtas. Pagkatapos magkamalay, pumunta si Jae-sang sa kwarto ni Yang Ju sa ospital at nakita niyang masaya sila ng kanyang ama. Nang magkasama sila, naalala ni Jae-sang ang eksena ng pagkamatay ni Yang Ju sa ibang mundo at ang mga pahayag ni Shion. Bigla, nakaramdam si Jae-sang ng matinding pagkakasala at umiyak ng walang tigil. Nang lumabas siya, tumakbo si Jae-sang upang hanapin si Shion. Hindi inaasahan, dumating si Shion at biglang tumalon kay Jae-sang at mabilis na hinalikan siya. Nagtaka si Jae-sang at itinulak si Shion pababa. Ngunit tuwang-tuwa si Shion dahil naresolba nila ang isang malaking kaso kasama ang kanyang asawa. Pumunta sila sa bahay at mahimbing na natulog. Kinabukasan, pagkagising ni Jae-sang, pinatungan siya ng kanyang anak na babae at pinagsabihan siya, kaya't nagising siya ng tuluyan. Laking gulat ni Jae-sang nang makita niyang narito pa siya sa mundong ito. Hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan ito. Ang kakaibang pagkilos ni Jae-sang ay naguluhan si Shion at ang kanilang anak. Bigla, nanigas si Jae-sang. Pagkatapos, bumagsak siya sa kama. Ang mga mata niya ay parang nagkabasag-basag na mga piraso ng alaala. At saka lumitaw ang imahe ng kanyang pagkamatay sa isang ospital. Sa isang iglap, bumalik si Jae-sang sa normal. Nagmamadali siyang pumasok sa banyo upang maghilamos at linisin ang kanyang isipan. Napansin niya ang isang malaking peklat sa kanyang kamay. Habang kumakain, sinabi ni Shion na bibisita sila sa tauhan ni Jae-sang. Ngunit hindi naaalala ni Jae-sang kung sino sila. Sinabi ni Shion na ang misis ay nais patayin si Jae-sang, kaya pinatakbo niya ang kanyang sasakyan upang tapakan siya. Ngunit ang nasaktan ay ang kanyang tauhan. Pumunta sila sa ospital. Sinabi ng doktor na maaaring magising ang pasyente sa loob ng isang linggo. Habang tumataas ang kalituhan ni Jae-sang, nagtanong siya ng impormasyon tungkol sa aksidente. Nang pumunta siya sa kwarto upang suriin ang mga talaan, napansin ni Jae-sang na tumutugma ang lahat ng mga oras at pangyayari. Naisip ni Jae-sang na sa totoong mundo, siya ay nasa malalim na koma at labis na nakatali dito. Ang lahat dito ay iba sa totoong mundo. Makakabalik lamang siya sa tunay na mundo kapag siya ay nagising. Marahil ay mangyayari ito sa loob ng isang linggo, ayon sa sinabi ng doktor tungkol sa kanyang tauhan. Naupo si Jae-sang na parang wala sa sarili nang pumasok ang isang babaeng staff. Ibinigay niya kay Jae-sang ang isang bundle ng mga kaso na kailangang ayusin sa loob ng isang linggo. Kaya't nagsimula si Jae-sang na isa-isa nilang solusyonan ang bawat kaso. Mula sa kaso ng matandang babaeng nagpapanggap na bingi upang kidnapin ang kanyang asawa, hanggang sa kaso ng isang babae at kanyang asawa na nag-aaway sa interrogation room, hanggang sa kaso ng isang lalaking nagtatangkang umiwas sa parusa sa pamamagitan ng pagsupsop ng effervescent vitamin C tablets at nagpapanggap na mag-foam ang kanyang bibig. Naging medyo boring na rin para kay Jae-sang ang mga kasong ito. Habang nag-uusap sina Shion at ang kanyang mga kasamahan sa ospital, bigla namang lumapit sa kanila ang isang lalaki at nilait sila. Alam ni Shion na tatakbo siya para sa pagka-mayor at sinabi pa niyang sana magkita sila sa istasyon ng pulis. Kahit para sa publicity o investigasyon, kailangan niyang subukan kahit isang beses. Sa kalaunan, nalaman nilang ang taong ito ay si Chairman Jang, ang may-ari ng isang financial conglomerate.
secret. Ibinabalita sa mga news ang mga charity work ni Chairman Jiang. Si Shion ay nanonood ng may malalim na pag-iisip. Sa mga sandaling iyon, si Chairman Jiang ay nagpapakain ng lugaw sa isang matandang lalaki. Bigla, ang matandang lalaki ay nagsuka ng lugaw sa chairman. Sa harap ng kamera, mukhang napakabait ni Chairman Jiang. Ngunit pagkatapos, binugbog niya ang matandang lalaki. Pumunta si Jae-sang sa lugar ng aksidente sa tunay na mundo. Naisip ni Jae-sang na kung mamatay siya doon, makakabalik siya. Nais ni Jae-sang tumakbo patungo sa kalsada upang masagasaan ng kotse. Ngunit nang malapit na ang kotse, umiwas siya. Pagkatapos, tinawag si Jae-sang sa isang pagpupulong sa opisina ng prokurador upang asikasuhin ang isang kaso ng nawawalang tao. Ang nawawala ay isang babae na nagngangalang Yang Mi. Umalis siya ng bahay nung nakaraang araw at hindi pa nakabalik. Inatasan ng team ni Jae-sang na hanapin siya sa loob ng 24 oras. Pumunta sila sa bahay ng biktima. Doon, nakatagpo sila ng bulag na ama at kaibigan ng biktima. Tinututukan nila ang ama, ngunit ang kaibigan na ang sumagot. Nang makita ni Jae-sang na kakaiba ang sitwasyon, gusto niyang pumasok at suriin. Nang makita ito ng kaibigan, sinundan siya. Mukhang hindi komportable, kaya pagkatapos nilang umalis, nagdesisyon si Jae-sang na makipagkita sa kaibigan ni Yang Mi sa isang cafe para kumuha ng pahayag. Tinanong ni Jae-sang kung nagtatrabaho ba si Yang Mi sa isang nightclub. Ikinuwento ng kaibigan ang serye ng mabibigat na trabaho na ginawa ni Yang Mi. Ngunit mariin niyang sinabi na tiyak na hindi nagtatrabaho si Yang Mi sa isang nightclub. Isang araw, dumating ang isang grupo ng mga kolektor ng utang sa bahay ni Yang Mi. Hinging nilang bayaran ni Yang Mi ang isang utang na matagal na niyang dapat bayaran. Sinundan pa nila si Yang Mi sa kanyang trabaho at nagdulot ng gulo, kaya madalas siya natatanggal sa trabaho. Nang mag-imbestiga pa ang iba tungkol kay Yang Mi, bawat tao na kanilang nakausap ay may ibang kwento, kaya't naguguluhan sila. Tinawagan nila ang ama ni Yang Mi upang hikayatin siyang sumailalim sa operasyon sa mata, ngunit iginiit niyang maghihintay siya hanggang sa makabalik ang kanyang anak na babae. Pagkatapos, sinabi ni Jae-sang ng direkta na tumakas si Yang Mi dahil sa malaking utang. Dahil hindi matanggap ng ama na iniwan siya ng anak, nilikha niya ang kwento ng pagkawala ni Yang Mi upang makahingi ng tulong sa pulisya. Kahit na na-expose na siya, nagpatuloy siya sa pagpapanggap na siya ay na-misunderstand. Sinabi ni Jae-sang na ang mga naroroon ay hindi mga detective na tutulungan siya para hanapin si Yang Mi. Ngunit, nagpunta si Shion upang magbigay ng ginhawa sa ama. Samantala, nakatanggap si Jae-sang ng balita na ang kanyang tauhan ay gumagaling na mabuti at maaaring magising sa loob ng 3 araw. Masayang iniisip ni Jae-sang na kapag nagising ang kanyang tauhan, siya rin ay magigising sa ibang mundo at makakabalik. Nang biglang dumating si Shion at pinagalitan siya dahil nakalimutan niyang sunduin ang kanilang anak. Pagdating ni Jae-sang, umiiyak at nagrereklamo ang anak nila tungkol sa masamang buhay. Pag-uwi nila, sumimangot siya, tinabunan ang mga braso at nagdeklara na hindi na siya makikipag-usap kay Jae-sang. Ngunit, sinabi ni Shion na magbabasa si Jae-sang ng 10 libro ng kwento bawat linggo. Nang marinig ito, naglaro ulit ang anak nila kasama si Jae-sang. Kinabukasan, nakatanggap si Shion ng abiso na isang braso ang natagpuan sa isang basurahan. Pinaniniwalaan ng pulisya na kay Yang Mi ang braso dahil may singsing ito, na katulad ng karaniwang isinusuot ni Yang Mi. Nang maglaon, nakatanggap sila ng balita na ang dating asawa ng ama ni Yang Mi ay biglang bumalik. Pumunta si Shion at ang mga kasamahan niya upang tanungin ang ex-wife. Umiyak siya ng sandali at saka aksidenteng sinabi na magiging labis na malungkot ang ama ni Yang Mi kung malalaman niyang ang kanang braso ng kanyang anak ay pinutol. Agad na nagsuspetsa si Shion dahil hindi binanggit kung ang kaliwa o kanang kamay ni Yang Mi ang pinutol. Pagbalik sa opisina, tinalakay ng lahat ang impormasyon tungkol sa ex-wife. Napag-alaman nilang may criminal record siya dahil sa professional fraud. Nilapitan niya si Yang Mi at ang ama nito sa isang social welfare activity. Nang maglaon, bumili si Yang Mi ng death insurance na may payout na 600 milyong won. Lahat ay pinaghihinalaan ang ex-wife. Ngunit naniniwala si Jae-sang na ang buong pamilya ng tatlo ay nag-conspire upang isagawa ang krimen. Pagkatapos ng meeting, ipinadala nila ang mga tao upang mag-imbestiga pa at alamin kung may natagpo ang ibang bahagi ng katawan. Ngunit wala silang nahanap. Sa puntong ito, nag-hire si Chairman Jiang ng isang kilalang abogado upang tumulong sa kanya. Masayang pumayag si Yun-ki. Sa bahay, pinilit ni Shion na magluto ng mga gawain sa bahay si Jae-sang. Dumating si Jae-sang sa opisina na nakasuot pa ng apron. Pati na rin, sinabi ni Jae-sang sa kanyang superior na ang divorce ay isang biyaya. Dahil dito, binugbog siya ng kanyang superior. Biglang pumasok si Shion. Sinabi niya na sa susunod na interrogation kay Aesuk, may mga tao mula sa law firm na darating. Nang dumating sila, natuklasan nilang si Yun-ki ito. Sinabi ni Yun-ki na siya ang magiging abogado ni Aesuk. Nagsimula ang interview. Lahat ng mga tanong ay sinagot ng abogado niya. Si Jae-sang, na naiinip sa labas, pumasok upang mangabala. Sinabi niya na huwag niyang akalaing tutulungan siya ng mga taong iyon. Sa huli, siya ay ginagamit lang. Sa labas, lahat ay naiinis na kailangan nilang palayain siya ng walang kahit anong resulta. Sinabi ni Jae-sang na mas malaki pa ang kaso kaysa sa iniisip nila dahil si Aesuk ay pinagtanggol ng isa sa pinakamalalaking law firm sa Korea. Pumunta si Jae-sang upang hanapin ang isang binata na may salamin. Sinabi ni Jae-sang na makikipagtulungan si Jiho sa prosecution team upang imbestigahan ang kasong ito. Ngunit tila hindi nais ni Jiho na makipagtulungan sa taong nagpadala sa kanya sa kulungan. Nang tanungin, nalaman ni Jae-sang na siya pala ang dahilan ng pagkakakulong ni Jiho noon. Naalala ni Jae-sang na sa ibang mundo, ipinagtanggol niya ang pagiging inosente ni Jiho. Ngunit sa mundong ito, kabaligtaran ito. Pinilit ni Jae-sang si Jiho na pumunta sa isang bar.
Center, kung saan kadalasang nagkakaroon ng mga transaksyon ang mga abogado at reporter sa mga hating-gabi. Sinabi ni Jae-sang kay Ji-ho na nakawin ang mga video recording at i-edit ang mga nilalaman nito upang manipulahin ang opinyon ng publiko. Ang balita tungkol sa transaksyon sa pagitan ng law firm at ng mga reporter ay ipinalabas sa telebisyon. Nakita ito ng chairman sa TV at nagalit siya. Nangangamba siyang maapektuhan ang kanyang kampanya sa halalan. Kaya agad niyang tinawagan si Yoon-ki at binigyan siya ng babala na kung gusto niyang mamuhay ng maayos, ayusin ni Yoon-ki ang bagay na ito ng maayos. Pagkatapos nito, nagsagawa ng pulong ang grupo ni Jae-sang. Isang miyembro ang nagmungkahi na si Yang Mi ay naging target ng mga organ traffickers. Dahil sa rare niyang blood type, hinati-hati ang grupo upang imbestigahan ang mga lugar na pinagtatrabahuhan ni Yang Mi at ang mga taong nagbanta sa kanya. Pumunta sina Captain Koo at isa pang tao upang makipagkita sa mga kolektor ng utang. Matapos magpalitan ng ilang salita, nagsimula ng maglaban ng dalawang panig. Tumakas ang leader ng gang at sinundan siya ni Captain Koo. Pumunta ang kalaban sa isang sasakyan na naghahanda upang tumakas. Pinatok ni Captain Koo ang pinto ng sasakyan ng ilang saglit at napansin niyang hindi ito mag-start. Lumalabas na si Ji-ho na nakatayo sa bantay ang nagtanggal ng mga gulong ng maaga. Samantala, si Jae-sang at Shi-on ay pumunta sa lugar kung saan dati nagtrabaho si Yang Mi at nakumpirma nilang totoo ngang nagtrabaho si Yang Mi sa isang nightclub na yon. Tumataliwas ito sa sinabi ng kanilang kaibigan kanina. Ikinuwento ng mga babae kung paano ang mga kolektor ng utang ay palaging naghahanap kay Yang Mi. Hindi nais ni Yang Mi na mapahamak ang kanyang ama, kaya't ginawa niya ang lahat upang protektahan siya mula sa mga ito. Bukod pa rito, madalas na kailangang mangalap ni Yang Mi ng mga tirang pagkain. Nang marinig ito, nasaktan sina Shi-on at Jae-sang. Pagbalik nila, nagsagawa sila ng pulong upang tipunin ang lahat ng impormasyon na kanilang nakuha. Naniniwala si Shi-on na si Chairman Jang ang may kinalaman sa lahat ng ito. Lahat ng investigasyon ay kailangang tumutok sa welfare institution ni Chairman Jang. Bukod pa rito, ang anak ng kinatawan ng Korean Party ay malapit nang sumailalim sa heart surgery at tiyak na kailangan ito ng transplant na organ. Kaya't inayos ni Chairman Jang ang mga libreng health check-up sa maraming lugar upang makahanap ng angkop na donor at si Yang Mi ang napili. Kasabay nito, nais ni Chairman Jang na matiyak ang kanyang panalo sa halalan, kaya't inorganisa niya ito para sa kinatawan ng Korean Party. Nang maunawaan ang sitwasyon, napagtanto ni Jae-sang na si Ae-suk ay isang saksi sa kasong ito. Lahat ay natatakot na nasa panganib si Ae-suk, kaya't pinananatili nila siyang binabantayan. Habang naglalakad si Ae-suk sa kalye, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit may isa pang tao ang humarang sa kanyang daraanan. Hinila nila siya papasok sa isang eskinita at sinubukang mag-inject ng droga. Ngunit kumagat si Ae-suk sa isa sa kanila. Sinipa siya at tumakbo palayo. Pagkatapos, nakatagpo si Ae-suk ng grupo ni Shi-on at nailigtas siya. Pagkatapos, pumunta si Yoon-ki upang makita si Chairman Jang. Tinanong ni Yoon-ki kung ang atake kay Ae-suk ay isinagawa ni Chairman Jang. Siyempre, itinanggi ito ni Chairman Jang. Nang maglaon, nalaman ay pinadala ni Jae-sang ang isang tao na nakasuot ng disguise bilang isang villain upang takutin si Ae-suk. Nang mag-alala siya sa buhay ni Ae-suk, nagmakaawa si Ae-suk kay Jae-sang para humingi ng tulong. Ibinunyag niya ang mga taong sangkot, kabilang na ang isang lalaking tinatawag na Pastor Park. Sinabi ni Pastor Park kay Ae-suk na lapitan si Yang Mi at ang kanyang ama upang pigilan si Yang Mi na tumakas. Nakipagkita si Pastor Park kay Yang Mi at inalok siya ng mga organo. Ipinagbigay alam ni Jae-sang ang insidente sa mga pulis na nagpadala ng mga opisyal upang arestuhin ang pastor at imbestigahan ang ospital kung saan kinuha ang mga organo. Pumunta sina Shi-on at Jae-sang sa ospital upang imbestigahan ang kinatawan at ang doktor. Inanunsyo ni Shi-on na ipapakulong niya ang dalawa. Nagsabi si Captain Koo kay Shi-on at Jae-sang na si Yang Mi ang nag-donate ng kanyang corneas sa kanyang ama. Nais sanang sabihin ni Shi-on sa kanyang ama tungkol sa sitwasyon ng kanyang anak, ngunit alam na ito ng kanyang ama. Nang marinig ang pag-amin ng kanyang ama, hindi na napigilan ni Shi-on ang pagpatak ng kanyang mga luha. Matapos ang investigasyon sa mga sangkot, nagpadala si Chairman Jang ng mga tao upang ayusin ang kanyang mga kalaban dahil natatakot siyang maapektuhan ang kanyang kandidatura. Kinabukasan, pumunta sina Jae-sang at Shi-on sa krematorium upang makita ang isang batang babae. Sinabi ni Shi-on na pamangkin niya ito. Ikinuwento niya kung paano maling inakusahan ang kanyang kapatid ng pagpatay. Labis na nag-curious si Jae-sang, ngunit hindi na naglakas loob magtanong ng mga detalye. Bigla, nakatanggap si Jae-sang ng tawag na nagsasabing natagpuan nila ang katawan ng kinatawan ng partido. Pagdating nila sa lugar, nalaman din ni Jae-sang na si Ae-suk ay namatay noong nakaraang gabi dahil sa allergy sa pagkain. Agad na pinaghinalaan ni Shi-on na si Chairman Jang ang may kagagawa nito. Pumunta siya sa opisina ni Chairman Jang upang harapin siya. Ibinunyag ni Shi-on ang kanyang partisipasyon sa kaso ng organ trafficking at sinabi pa na kung siya ay magiging mayor, magiging magulo ang lungsod. Ngunit nang marinig ng chairman ang mga ito, nanatiling kalmado ang mukha niya na parang wala lang. Hindi siya nag-alala sa mga sinabi ni Shi-on. Tinanong pa niya kung magiging pulis ba siya magpakailanman o magiging bangkay na makikita ng mga tao. Pagbalik sa opisina, tinawagan ni Jae-sang si Captain Koo upang interviewin siya. Nagkunwari si Jae-sang na nagsabing pagkatapos ng aksidente, nawalan siya ng ilang alaala at nais niyang ipaliwanag ni Captain Koo ang kwento tungkol sa kapatid ni Shi-on. Ikinuwento ni Captain Koo na noong nakaraan, nais ng lungsod na muling ayusin ang infrastruktura nito, kaya't naging matindi ang alitan ng mga tao at ni Chairman Jang. Walang silbi ang mga protesta ng tao laban sa kanya. Noong panahong iyon, tumayo ang kapatid ni Shi-on at ipinahayag ang kanyang opinyon. Nang panahong iyon, ang kapatid ni Shi-on ay nagtatrabaho bilang doktor sa isang children's shelter
shelter. Isang araw, pumunta si Shion sa shelter at nakita itong winasak. Pagpasok niya, nakita niyang nakaupo sa isang sulok ang kanyang kapatid, nanginginig. Sinabi nito kay Shion na nagpadala si Chairman Jiang ng mga gangster upang takutin sila. Binigyan din siya ng babala ng kapatid na kung may mangyari man sa kanya, kailangang mag-imbestiga si Shion. Pagkatapos mamili, nakatagpo si Shion ng isang suspect na lalaki na nakasuot ng itim. Nakipaglaban siya dito, ngunit tinamaan siya sa ulo ng flower pot at tumakas ang lalaki. Pagpasok sa bahay, nakita niyang puro dugo ang sahig. Lahat ng mga bata sa kwarto ay patay na. Takot na takot siya at tumakbo palabas. Paglabas niya, sumabog ang kwarto. Sa kasalukuyan, naaalala ni Jae-sang ang mga kwentong ito habang tinitingnan si Shion ng may bigat sa puso. Ipinapalabas sa balita ang isang sikat na parmasyutiko na si Pil-woo. Pagdating ni Pil-woo sa airport, sinalubong siya ni Chairman Jiang. Kumilos si Chairman Jiang na parang malapit na sila, ngunit mukhang hindi masaya ang parmasyutiko. Samantala, dumating si Jae-sang sa opisina at nakatagpo ng kanyang kasamahan. Bigla, tila naninigas ang buong katawan ni Jae-sang. Nagsimula siyang humawak sa kanyang dibdib ng may sakit. Sa isip ni Jae-sang, lumitaw ang imahe ng kanyang katawan sa realidad na sumasailalim sa electroshock therapy. Nang buksan niya muli ang kanyang mga mata, napag-alaman ni Jae-sang na siya ay nasa ospital. Sinabi nilang nawalan siya ng malay at pinayuhan siyang umuwi at magpahinga. Nang mapagtanto ni Jae-sang na siya ay nasa parehong ospital kung saan naroroon ang kanyang nasugatang kasamahan, dali-dali siyang tumakbo sa silid ng kasamahan. Sinabi ng asawa ng kasamahan na sinabi ng doktor na maaari itong maging vegetative state. Nang marinig ito, natakot si Jae-sang na maaaring mangyari rin ang parehong kapalaran sa kanyang katawan sa realidad. Nalito siya ng husto. Isang ina ang nakatayo sa ulan, naghihintay na umuwi ang kanyang anak mula sa paaralan. Habang naglalakad ang bata, nakatagpo siya ng isang lalaking nakasuot ng itim. Ang lalaki ay may dalang bag na may hammer. Kinabukasan, tumanggap sina Jae-sang at Shion ng tawag pagkatapos ng kanilang business meeting. Pagdating nila sa lugar, natagpuan nila ang katawan ng isang babaeng estudyante. Dahil magkatulad ang paraan ng pagpatay sa kasong ito sa kaso sa welfare institution noong nakaraan, inisip ng lahat na maaaring siya pa rin ang pumatay. Matapos mag-imbestiga sa bahay ng ina, nalaman nila na ang kanilang komunidad ay nakatakdang i-renovate upang magtayo ng research facility. Gayunpaman, wala silang ibang lugar na pupuntahan at hindi pa sila nailipat. Kanina pa nga ay dumaan si Chairman Jiang at nagbitiw ng matitinding salita. Nang marinig ito, unti-unting naintindihan ng lahat ang sitwasyon. Naalala ni Shion ang kaso ng kanyang kapatid noong mga nakaraang taon. Noong panahong iyon, ininsulto rin ni Chairman Jiang ang kapatid ni Shion, kaya't labis na nagalit si Shion. Samantala, pumunta si Jae-sang sa opisina ni Abogado Yoon-ki at nagbitiw ng isang bagay na nagulat kay Yoon-ki. Napagtanto ni Yoon-ki na hindi na basta-basta si Jae-sang, kaya't ibinigay niya rito ang isang kontrata sa trabaho na paborable sa kanya. Inisip din ni Jae-sang na kung hindi siya makakabalik sa tunay na mundo, magiging kanya na ang desisyon sa buhay niya rito. Pagbalik sa opisina, pinagsabihan ni Chief O ang lahat dahil hindi nila maayos na na-manage ang crime scene, kaya't kumalat online ang video ng pamilya ng biktima na inaatake. Lahat ng hinala ay napunta sa kapatid ni Shion dahil nawala siya noong nangyari ang kaso. Ngunit naniniwala si Shion na ang lahat ng kasong ito ay may kinalaman kay Chairman Jiang dahil ang mga lugar kung saan nangyari ang mga krimen ay nasa ilalim ng kanyang impluensya, pati na ang mga proyekto sa construction. Malalim ang iniisip si Jae-sang tungkol sa mga suhestyon ni Yoon-ki nang tinanong siya ni Chief O kung ano ang opinyon niya. Ngumiti lang si Jae-sang at sinabi niyang gusto niyang magbitiw bilang prosecutor. Laking gulat ng lahat, isang babae niyang kasamahan ang nagtangka magtanong kay Shion tungkol sa desisyon ni Jae-sang, ngunit sinabi niyang hindi rin niya alam. Nakita niyang nandoon ang cellphone ni Jae-sang at binuksan ito upang tingnan. Nakita niyang nagpadala si Abogado Yoon-ki ng mensahe kay Jae-sang na nagpapirma ng kontrata. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpasya si Chief O na payagan si Jae-sang na magbitiw, pero may kondisyon na kailangan niyang tapusin ang kasong ito muna. Pag-uwi, nagkaroon ng matinding pag-aaway sina Jae-sang at Shion. Sinabi ni Jae-sang na sawa na siya sa ganitong buhay. Labis na nalungkot si Shion sa sinabi ni Jae-sang. Hindi inaasahan na magsasabi siya ng ganito. Kinabukasan, pumunta silang lahat sa crime scene upang mag-imbestiga pa ng mas malalim nang bigla silang makatanggap ng impormasyon na may prosecutor na mag-hold ng public press conference tungkol sa kaso. Nakatayo si Jae-sang sa podium, nangangako na hahanapin ang salarin. Pinuna naman ni Shion si Jae-sang dahil sa pagmamadali at sa mabilis na pagpapakalat ng identidad ng pamilya ng biktima. Ngunit sinabi ni Jae-sang na gagamitin niya ang media para mangalap ng impormasyon na makakatulong upang magkaroon sila ng mga clue para sa kaso. Pagkatapos, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa isang ginang. Pumunta sila upang magtanong. Sinabi ng ginang na noong gabing iyon, nakita niyang pumasok ang tatlong itim na sasakyan sa construction site, kasama ang isang babae. Dahil sa pagka-curious, lihim niyang sinundan ang mga sasakyan. Nakita niyang malupit nilang binubugbog ang babae. Hindi lang iyon, nakita rin niya si Chairman Jiang na naroroon. Nang marinig ito, nais ng lahat na tingnan ang mga security cameras. Ngunit sinabi ng ginang na walang kamera roon, kaya't inireport nila ito kay Jae-sang. Ngunit sinabi ni Jae-sang sa lahat na magpanggap ng ebidensya. Nagulat sila sa sinabi ni Jae-sang. Pumunta sina Jae-sang at Shion sa isang amusement park at dinala ang kanilang anak. Naupo sila at nag-usap. Tinanong ni Shion kung bakit ganoon na lang ang pagbabago ni Jae-sang. Mukhang naging masama siyang tao at nagsasalita ng walang responsibilidad. Sumagot si Jae-sang na sa mga oras na ito, wala siyang ibang magagawa kundi alagaan
ng kanyang responsibilidad bilang isang lalaki sa kanyang pamilya. Sinabi pa niyang paano na lang kung siya ay nag-iisa sa bandang huli. Inisip ni Shion na ang ibig sabihin ni Jae-sang ay iiwan niya sila ng kanilang anak. Sa puntong iyon, aksidenteng narinig sila ng kanilang anak at nag-walkout na parang nagkakaproblema. Umiiyak sa sahig. Nagpanik si Jae-sang at agad na pinulot ang anak. Kinabukasan, pumunta silang lahat sa kumpanya ni Chairman Jang upang imbestigahan ang aksidenteng may kinalaman sa kanya. Ngunit sinadya ni Chairman Jang na banggitin ang lumang kaso na may kinalaman ang kapatid ni Shion. Nang marinig ito, labis na nagalit si Shion at parang gustong saktan si Chairman Jang. Agad siyang pinigilan ni Captain Ku. Banayad na pinakita ni Captain Ku kay Chairman Jang na tiyak na pasusukuin niya ang salarin at papaluhurin ito sa harap nila. Habang nakaupo ang lahat sa opisina, dumating ang mga tao mula sa mga supervisors. Sinabi nila na may nag-report kay Shion at dumarating sila upang imbestigahan ang ugnayan ni Shion at ng kanyang kapatid. Sa puntong ito, alam na ni Chief O ang tungkol sa kanilang relasyon. Pinagalitan ni Chief O si Jae-sang at Captain Ku dahil itinago nila ito mula sa kanya sa loob ng maraming taon. Sinabi din niyang ide-demote si Shion hanggang matapos ang supervision period. Hindi lang iyon, maaari rin siyang kasuhan ng pagbibigay ng maling testimonya at sadyang paghahadlang sa investigasyon. Tinawagan ni Jae-sang si Yoon-ki at idineklara ang digmaan laban sa kanya. Pagkatapos, nagpadala si Jae-sang ng tao upang nakawin ang video recording memory card mula sa sasakyan ni Chairman Jang. Ngunit nang mapanood nila ang video, napagtanto ng team na hindi ang babae ang biktima. Kasabay nito, bumalik si Captain Ku at ipinakita ang mga ebidensyang kanyang naimbestigahan. Nakumpirma niya ang impormasyon tungkol sa suspek. Ngunit nang dumating sila sa bahay ng suspek, wala nang tao roon. Nakakita rin sila ng mga botelya ng gamot, katulad ng mga ebidensyang nakuha taon na ang nakalipas sa kaso ng kapatid ni Shion. Hawak ni Jae-sang ang bote ng gamot sa kanyang kamay at naaalala niya na dinalhan siya ni Shion ng katulad na bote ng gamot noon. Inutusan siya nitong muling imbestigahan kung sino ang gumamit nito. Ngunit dahil tapos na ang imbestigasyon at ito ay naipahayag na sa publiko, nagsinungaling siya kay Shion. Sinabing walang gumagamit nito. Labis itong nakapagpadesmaya kay Shion. Pagbalik sa opisina, nakipag-usap si Shion sa kanyang mga kasamahan sa meeting room. Nang pumasok ang lahat, alam nilang may nahanap na bagong clue si Shion. Pagkatapos suri ng video na kumakalat online, napansin ni Shion ang isang problema sa anggulo ng kamera, kaya't pinili niyang suriin ito ng mabuti. Nang marinig ito, napagtanto ni Jae-sang na ang nakatatandang kapatid ng biktima ay may seizure disorder at siya ang kumuha ng video, kaya't nagdesisyon ng team na siya ang unahin nilang hanapin. Pumunta sila sa bahay nito, ngunit wala siya roon. Labis na nagulat ang ina. Hindi lang iyon, napagtanto rin niyang ang pangunahing suspek ay ang tiyuhin ng kanyang anak na malapit sa batang babae. Sinabi pa niya na pagkatapos ng insidente, maraming tao ang nagpadala ng pera para sa tulong sa kanilang pamilya at ang panganay niyang anak ang laging namamahala sa mga ito. Mula rito, napagpasyahan nilang ginamit ng suspek ang kanyang anak para makakuha ng pera para sa kanyang sarili. Nakakita rin sila ng isang bote ng anesthetic na katulad ng nakuha sa biktima. Inisip nila na ang susunod na target ay ang nakatatandang kapatid dahil natamo na ng killer ang kanyang layunin. Hinala nila na doon niya gagawin ang pagpatay sa construction site, kaya't pumunta sila roon upang magsagawa ng paghahanap. At tama nga, natagpuan nila ang suspect doon at agad nilang siya hinabol. Nang makita ng killer na napapaligiran siya, nagbitiw siya ng mga kakaibang salita. Pagkatapos, pinili niyang wakasan ang kanyang sariling buhay. Laking gulat ng lahat na ang nakatatandang kapatid pala ang pinatay ng killer. Pagkatapos matanggap ang katawan ng kanyang anak, sumigaw ang ina sa matinding sakit. Bigla, napansin ni Shion na ang ina ay nakasuot ng kanyang kamiseta na baliktad na hindi niya ginawa noon. Pagbalik sa opisina ng prosecutor, nagsimulang maglabas ng hinala ang lahat tungkol sa ina ng biktima. Isang kasamahang lalaki pa nga ang nagpakita ng mga masasamang komento online. Isang account ang patuloy na nagsasabing ang ina ay isang hipokrita at pinatay na niya ang maraming bata habang nagtatrabaho bilang nurse. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Shion. Nagsabing patuloy niyang iniisip ang kaso ng kanyang kapatid mula sa mga nakaraang taon. Pinatnubayan siya ni Jae-sang. Sinabi niyang hindi niya kailangang magpanggap na malakas. Nang marinig ito, niyakap ni Shion si Jae-sang at humagulgol. Kinabukasan, inimbitahan si Jae-sang na makipagkita ng pribado kay Yoon-ki at Chairman Jang. Nais nilang mag-alok kay Jae-sang ng trabaho, kung saan 90% ng mga shares ng kumpanya at komisyon ay mapupunta sa kanya. Tinanong ni Jae-sang kung ano ang mangyayari kung hindi siya pumayag. Sinimulang magbanta si Chairman Jang kay Jae-sang. Sinabi niyang ipapa-witness niya ang anak ni Jae-sang habang nakikita nitong inaaresto ang kanyang ama. Habang iniisip ni Jae-sang ang mga sinabi ni Chairman Jang, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang kasamahan. Nahanap nila ang taong gumawa ng masasamang komento tungkol sa ina ng biktima sa social media. Inilahad ng taong ito na si Yeonji ay palaging masigasig sa kanyang trabaho. Madalas pa niyang supsupin ang sipon ng mga bata upang matulungan silang makahinga. Ngunit pagkatapos, unti-unting namatay ang mga bata dahil sa hindi malamang dahilan. Nakita pa ng taong ito si Yeonji na nakatayo sa restroom at nagsasanay ng pag-iyak. Pagkatapos, nakatanggap ng ulat ang ospital tungkol sa insidenteng ito. Gusto nila itong itago kaya't pinatalsik nila si Yeonji.
Pinag-aralan ng lahat ang mga clue na kanilang nakalap. Natuklasan nilang bumili si Yeonji ng maraming powdered milk. Ngunit wala naman mga bata sa orphanage kung saan siya nagtatrabaho. Isang batang babae lamang ang inaalagaan niya roon at may allergy ito sa gatas. Inisip ni Jae-sang ang susunod na hakbang ni Yeonji. Ang hipokritang babaeng ito ay nag-livestream ng yakap ang batang babae at umiyak upang makahikayat ng simpatya ng tao. Pagkatapos magtapos ang livestream, kinuha ni Yeonji ang gatas at ininject ito sa bata, na labis na ikinatakot ng bata. Pagkatapos, tumakbo si Yeonji palabas ng bahay, sumisigaw at nagsasabing ayaw na niyang mabuhay kung mangyayari ang masama sa bata. Kasabay nito, dumating ang mga reporter mula sa telebisyon at isang reporter ang nagsiwalat kay Yeonji. Sinabing alam niyang hindi dapat magbigay ng anumang may kinalaman sa gatas sa batang babae. Ngunit patuloy pa ring ibinigay ni Yeonji ang gatas na binili sa tindahan. Dito, napagtanto ng lahat ang tunay na ugali ni Yeonji. Dumating ang mga kotse ng pulis makalipas ang ilang sandali. Tumayo agad si Yeonji. Ang mukha ay puno ng takot at kalituhan. Nakatanggap siya ng arrest warrant mula sa opisina ng prosecutor. Gayunpaman, patuloy pa rin niyang pinilit ipaliwanag ang kanyang sarili. Ipinakita ng mga pulis sa kanya ang video clip ng pagbibigay niya ng gatas sa batang babae. Napag-alaman na ang isang hacker mula sa police department ay nakapasok sa computer ni Yeonji. Ang lahat ng masasamang gawain ni Yeonji laban sa kanyang anak ay nasaksihan ng lahat. Sa interrogation room, ang patuloy na pamumuna ni Jae-sang ay halos naging dahilan ng pagkabaliw ni Yeonji. Kinabukasan, tumanggap si Jae-sang ng isa pang tawag mula kay abogado Yoon Ki. Binanggit niya ang naunang proposal ni Chairman Jang at sinabi nilang hihintayin nila ang desisyon ni Jae-sang hanggang alas 5 ng hapon. Inisip ni Jae-sang ang mga banta ni Chairman Jang. Sa huli, gumawa siya ng desisyon. Sa police station, habang kumakain ng lunch si Yeonji, naramdaman niyang hindi komportable ang mga posas sa kanyang mga kamay. Tinanggal ito ng isang pulis, itinapon ang kanyang baril sa isang drawer at umalis. Habang wala namang nakatingin, mabilis na kinuha ni Yeonji ang baril at kumuha ng hostage. Pagkatapos makatakas, nahuli niya ang anak ni Shion. Agad niyang tinawagan si Jae-sang at tinakot siya. Sinabi niyang aayusin niya ang batang babae sa loob ng kalahating oras. Pagkatapos hanapin ang batang babae, nagmamadali ang team ng prosecutor at ang mga pulis patungo roon. Pagdating nila, nakita nilang naghahanda si Yeonji na patayin ang bata. Agad na pumasok sina Jae-sang at ang kanyang mga kasamahan upang pigilan siya. Inatake sila ni Yeonji gamit ang martilyo. Ngunit tinamaan siya ni Jae-sang sa bibig. Nailigtas ang kanilang anak. Ngunit nahuli si Yeonji. Pagkatapos ng insidenteng ito, mas marami pang oras na ginugol ni Jae-sang kasama ang kanyang pamilya. Naglaro siya ng masaya kasama ang kanyang anak. Kalaunan, narinig niyang nag-uusap ang kanyang mga kasamahan. Dito niya nalaman na hindi siya pinipilit ni Chairman Jang. Salamat na rin sa intervention ni Captain Koo. Habang iniisip pa ni Jae-sang ang kanyang narinig, bigla siyang tinawag ng isang kasamahan na pumasok sa kanyang kwarto na labis niyang ikinagulat. Sinabi niyang ang mga pulis na on duty ay tinaga at dinala sa ospital. Naalala ni Jae-sang na si Shion din ay on duty ngayon. Agad siyang nagmadaling pumunta sa ospital upang tiyakin ang kalagayan ni Shion. Nang makarating siya sa kwarto ng ospital, nakita niyang nakahiga si Shion sa kama. Umiiyak siya at sinubukang gisingin ang asawa. Sa kanyang emosyonal na kalagayan, narinig niyang humihilik si Shion. Pagkatapos, nagising siya at sinabi niyang hindi siya nasaktan. Ang nasaktan ay si Captain Koo. Habang nakikipaglaban sa mga kriminal, sinangga ni Captain Koo ang isang kutsilyo para kay Shion. Nakita ni Jae-sang na masaya at nag-uusap pa silang dalawa ni Captain Koo, kaya't nakaramdam siya ng matinding hindi pagkakasiya. Sa radio station, ini-interview sina Chairman Jang at pharmacist Pil-woo. Ngunit hindi masyadong masaya si Pil-woo. Pagkatapos ng interview, pumunta sina Chairman Jang at Pil-woo sa isang bakanting field. Sinimula ni Chairman Jang na insultuhin si Pil-woo at binigyan pa siya ng ilang malupit na sampal. Sa puntong iyon, nagtago sina Shion at Captain Koo malapit sa lugar at nakuha nila ang buong eksena sa kamera. Halos mahuli sila. Hindi lang iyon, nahulog pa ni Shion ang kanyang police ID card doon. Nang dalhin ni Jae-sang ang kanyang anak sa paaralan, tinawag siya ng guro. Sinabi nitong nais niyang i-report ang isang nawawalang batang babae. Sinabi ni Jae-sang na kung ito'y isang normal na pagkawala lang, hindi siya makakapagsagawa ng investigasyon. Ngunit alam niya na ilang araw na ang nakalipas. Nagpadala ang ina ng batang nawawala ng text message na humihiling ng leave. Ngunit nang pumunta ang guro sa bahay, nalaman niyang pumanaw na ang ina ng bata kamakailan at may isang babae na nananatili roon sa kanila. Pero kinuha ng babaeng ito ang batang babae at naglaho. Sinabi ng landlord na ang ina ng batang babae ay nagrehistro ng 5 death insurance policies sa pangalan nitong Suhi. Ngunit ang beneficiary ay ang babaeng nanatili sa kanila, si Dasom. Narinig din nila na si Suhi ay nagtatrabaho sa Research Institute ni Pil-woo, kaya't nagdesisyon si Shion na pumunta roon upang magtanong para sa karagdagang impormasyon. Isang kasamahan ni Shion ang nagsabi na si Suhi ay nahabag kay Dasom at tinulungan siya. Ngunit kalaunan ay naging sobrang dependent si Dasom kay Suhi. Nang magdesisyon si Suhi na lisanin ang kumpanya, hindi pumayag si Dasom at pilit siyang sumama. Ang mabait na si Suhi ay dinala si Dasom. Nang tanungin nila tungkol sa nakaraan ni Dasom, nalaman nilang nanatili siya sa isang welfare institution na sinusuportahan ng kumpanya ni Chairman Jang. Nang marinig ito, nagulat si Jae-sang at Shion. Nagpatuloy sa mas malalim na investigasyon si Captain Koo at ang kanyang mga tauhan at nalaman mula sa isang kapitbahay na madalas magbihis si Dasom na parang si Suhi. Si Dasom ay natuwa pa nga nang tawagin siyang Suhi ng iba at tumawa pa tulad ng isang baliw. Nalaman ng mga tao sa panig ni Chairman Jang na si Shion ay nagsusubok magtago at magmasid sa kanila. Galit na galit siya, takot na mabunyag ang kanyang masasamang gawain. Nagpadala siya ng isang tao upang asikasuhin
atakihin si Shion, si Jae-sang, mula nang makita niyang magkasama ang kanyang asawa at si Captain Koo, ay nagkaroon ng hinala na may hindi tama. Nire-review ni Jae-sang ang kaso ni Suhi nang pumasok si Shion. Nakita niyang tumanggap ito ng isang text message at agad na umalis, kaya't sumunod siya sa kanya. Nakita niyang pumasok sila sa isang bahay. Binuksan niya ang pinto at nakita ang mga tao na nagpapaputok ng mga paputok bilang selebrasyon. Naguluhan si Jae-sang nang ipaliwanag ng mga tao na ipinagdiriwang nila ang paglabas ng kanyang kliyente mula sa ospital. Bago pa man makilala ni Jae-sang ang tao, lumabas siya. Siya ang taong maling inakusahan sa tunay na mundo. Ngunit sa mundong ito, tinulungan ni Jae-sang na linisin ang kanyang pangalan. Kinabukasan, si Jae-sang at Shion ay pumunta sa ospital kung saan ipinasok si Suhi na idineklarang patay. Sinabi ng doktor na wala silang nakitang kahina-hinalang palatandaan sa katawan ni Suhi. Ngunit ang bata at ang babaeng kasama nito ay labis na kahina-hinala. Palaging tinatawag ng maliit na batang babae ang babae bilang ina na mali at pinagsabihan pa siya ng babae. Naisip ni Shion kung ipinilit ng babae na baguhin ng batang babae ang tawag niya dito. Dito rin napagtanto ni Jae-sang na ang motibo ni Dasom para magpatay ay hindi ang perang insurance, kundi nais niyang nakawin ang buhay ni Suhi at maging siya mismo. Pumunta si Chairman Jang kay Pilwoo at tinangka siyang saksakin gamit ang isang basag na bote. Hinawakan ni Chairman Jang si Pilwoo sa leeg at sinabing kailangan niyang maglingkod sa kanya. Nang makita ni Pilwoo na galit si Chairman Jang, tinawag niyang ama si Chairman Jang. Ipinaliwanag ni Pilwoo na sila ay may dugong ugnayan. Mukhang alam na ito ni Chairman Jang, ngunit tinanggihan niyang tanggapin ang katotohanan. Dahil dito, pinuna ni Chairman Jang si Pilwoo bilang isang maruming tao na naglakasloob na tawaging ama siya. Sinabi rin ni Pilwoo na kung papatayin siya ni Chairman Jang, malalaman ng buong bansa na siya ang anak ni Chairman Jang. Pagbalik sa opisina ng prosecutor, nagtipon ang team ni Jae-sang upang talakayin ang mga impormasyong kanilang nakuha. Sa huli, nagdesisyon si Chief O na ipalabas ang impormasyon ni Dasom sa pambansang telebisyon upang ito'y hanapin. Samantala, labis na nag-aalala si Chairman Jang sa mga banta ni Pilwoo, kaya't ipinadala niya ang mga tauhan niya upang asikasuhin si Pilwoo at maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Sa opisina, si Chief O ay nakikipag-usap sa kanyang anak sa telepono. Bigla siyang tumalon na nagtakot sa isang babaeng kasamahan na nagbuhos ng kape sa computer. Sinundan siya ng babae upang pagalitan siya, ngunit sa kasamaang palad, nabuhusan din siya ng kape sa kanyang shirt. Pumasok ang dalawa pang kasamahan at akala nila ay may sakit si Chief O. Iniulat nila na natuklasan nila kung sino ang unang nang abuso kay Dasom, ang ex-husband ni Suhi at ang kanyang kapatid. Nagulat ang lahat nang makuha nila ang ex-husband. Nalaman nila na pinagsamantalahan nila si Dasom dahil akala nila ito si Suhi. Sinabi rin ng ex-husband na dahil kay Suhi, lalo pang nasira ang buhay niya. Si Suhi, na nais magtayo ng negosyo sa cosmetics, ay ninakaw ang seal ng kanyang asawa upang mangutang ng malaking halaga. Minsan, sinabi ng anak nila sa kanya na ang ina at tiyahin ay palaging may magkaparehong makeup. Sinabi niyang sigurado siyang sadyang ginawa ni Suhi ang eksaktong kopya ng kanyang sarili. Samantala, si Jae-sang at Shion ay pumunta sa isang teatro upang imbestigahan ang nobyo ni Dasom. Sinabi ng direktor ng teatro na labis na nagmamahalan ang dalawa. Ngunit mula nang pumunta ang nobyo sa bahay ni Dasom, palagi siyang iniiwasan ni Dasom. Ibinigay din ng direktor sa kanila ang isang sulat mula kay Dasom. Sa puntong ito, ipinakita ng mga pulis ang promissory note ni Suhi. Bigla, napansin ni Shion na ang sulat kamay ni Dasom at Suhi ay magkahawig. Nang makita ito, ipinakita ni Jae-sang sa direktor ang litrato nilang tatlo. Tinanong niya ang direktor kung sino si Dasom. Sa kagalakan ng lahat, itinuturo ng direktor si Suhi. Dito na naintindihan ni Jae-sang ang buong sitwasyon. Sinabi niyang ang taong nagnakaw ng buhay ng iba ay si Suhi, hindi si Dasom. Mula nang makilala ni Suhi si Dasom, nais niyang gawing katulad niya ito. Samantala, si Suhi ay palaging lumalabas na parang si Dasom. Kalaunan, pinatay ni Suhi si Dasom upang mabuhay ang kanyang buhay. Naniniwala na walang makakapansin sa kanya sa ilalim ng pagkakakilanlan ni Dasom. Sa isang hardin ng mga bulaklak, nakatali sa isang upuan ang nobyo ni Dasom at ang mga gamit ni Suhi para magputol-putol ng katawan ay nakalagay malapit sa kanya. Nang marinig niyang tinawag siya bilang Suhi, nawalan siya ng ulirat at ipinahayag na siya si Dasom. Sinakal niya ito at lumuhod. Nagmakaawang mahalin siya nito, ngunit tinawag siya nitong baliw. Tumayo si Suhi, kumuha ng syringe at tinakot ang lalaki. Dumating ang mga pulis at nagmadaling pumasok. Banta ni Suhi na sasaksakin ang lalaki sa leeg. Nakita ni Shion ito at pinayuhan si Suhi na wag hayaang mawala ng kanyang anak ang ina. Nang marinig ni Suhi ang mga salitang iyon, dahan-dahan siyang kumalma at ibinaba ang syringe. Agad na pumasok ang mga pulis at inaresto siya. Pagkatapos, nagdesisyon si Shion na imbestigahan ang isang ospital na madalas puntahan ni Chairman Jang tuwing weekend, kung saan ipinagbabawal niyang pumasok ang kahit sino. Pumunta si Shion at pumasok sa isang kwarto ng pasyente. Bigla, dumating si Chairman Jang at ang kanyang mga tauhan na nagdulot sa kanya ng pagkataranta. Nagtago si Shion sa isang kwarto at narinig si Chairman Jang na nagsasabing nais niyang patayin ang pasyente. Sinubukan niyang lumapit upang makita kung ano ang nangyayari, ngunit hindi sinasadyang nakalikha siya ng ingay. Nagpunta ang pastor upang suriin ang mga kwarto. Nagtago si Shion sa ilalim ng kama at muntik nang matuklasan. Sa parehong oras, biglang nag-alarm ang sunog
sumusunog, kaya't nakuha niya ang pagkakataon na makalabas. Sa labas, pinick up siya ni Captain Ku. Pagbalik nila sa opisina, pinagalitan siya ng kanyang boss. Pagkatapos, pumunta si Shion sa labas at nakita si Jae-sang na naghihintay sa kanya upang umuwi silang magkasama. Nagpasalamat si Jae-sang sa kanya dahil pinili siya nito at nangako siyang gagawin niyang masaya si Shion sa hinaharap dahil siya ang pangarap sa buhay niya. Pagkatapos, naghalikan sila sa bakuran. Kinabukasan, tinanggap ni Shion ang Outstanding Police Officer Award. Pagbalik sa bahay, binigyan siya ng kanyang asawa ng sapatos at inimbitahan siyang mag-hiking. Pakiramdam ni Shion ay sobrang saya. Alam ni Chairman Jiang na si Shion ay minsan nang napunta sa ospital. Takot na mabunyag ang kanyang mga kasalanan, nagpadala siya ng tao upang alisin siya. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa bahay, nakatanggap si Shion ng isang text message. Ang nagpadala ay nagsabi na ibibigay nila ang impormasyon tungkol sa taong nais niyang imbestigahan kasama ang isang address. Ngunit kailangan niyang pumunta mag-isa. Pumunta si Shion sa isang abandonadong bahay. Pagpasok, sinalakay siya ng isang hindi kilalang tao. Napatumba siya ni Shion, ngunit pinalo siya ng isa pang lalaki gamit ang isang stick sa ulo. Sinakal siya habang tinurukan siya ng isang tao ng droga. Dinala nila siya palayo. Nagising si Jae-sang at labis na nag-alala nang hindi niya makita ang asawa. Naka-off ang telepono ni Shion na pinatay ng ilang mga salarin. Sinubukan niyang itrack ang lokasyon ni Shion at tinungo ito. Nang makita niyang nakatali si Shion sa isang upuan, pinatumba siya. Nang magising siya, magkasalungat sila ni Shion na nakaupo sa harap ng bawat isa. Kinuha ng lalaking nakaitim ang martilyo mula sa kanyang bag at malapit nang paluin si Shion sa ulo. Natatakot si Shion habang patuloy na nakiusap si Jae-sang sa lalaki na huminto. Dahil sa matinding pagkabigla, nagising ang katawan ni Jae-sang sa tunay na mundo. Pagkagising, inisip ni Jae-sang na nasa ibang mundo pa rin siya. Pagkatapos makipag-usap sa lahat, napagtanto ni Jae-sang na nakabalik na siya sa tunay na mundo. Si Captain Ku at ang kanyang mga kasamahan ay nag-iinterogasyon ng isang kriminal. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng balita na may natagpuang katawan sa Hwadong. Biglang napagtanto ni Jae-sang na ang mga pangyayari sa parehong mundo ay tumutugma sa oras at lugar. Dahil nasaktan si Shion sa ibang mundo, natakot siya na nasa panganib din siya sa tunay na mundo. Agad na iniutos ni Jae-sang sa kanyang mga tauhan na imbestigahan kung may nangyaring pagpatay sa Hwadong. Habang papalabas ang koponan ng pulis, nakatanggap sila ng notifikasyon na may natagpuang katawan na kilala nila. Nang makumpirma ang pagpatay, nag-alala si Jae-sang na baka katawan ni Shion ito, kaya iniutos niyang dalhin siya roon. Sa lugar ng krimen, naungkat na ang katawan, ngunit ito ay ang kapatid ni Shion. Tumayo si Shion nang hindi makapaniwala at ang lahat ay labis na nalungkot. Nang dumating si Jae-sang, sobrang lamig na ni Shion. Tinanong niya kung paano niya nalaman iyon at bakit siya naroroon. Hindi makapaniwala si Jae-sang na natagpuan na ang katawan ng kapatid ni Shion. Nagtaka rin si Shion kung paano nalaman ni Jae-sang na ang biktima ay ang kanyang kapatid at inisip niyang baka may kinalaman siya sa kaso. Nakalimutan ni Jae-sang na sa totoong buhay, labis nilang kinamumuhian ang isa't isa. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang kanyang nalalaman. Pagbalik nila sa ospital, nais ni Shion na makipagkita kay Jae-sang upang makipag-usap. Pagdating doon, tinanong siya ni Shion kung paano niya nalaman ang mga bagay na yon. Sinabi ni Jae-sang na napanaginipan niya ito. Habang ipinaliwanag niya, lalo lang hindi naniwala si Shion. Pati na nga sinabi niyang nakakaramdam siya ng disgust sa mga araw na magkasama sila. Nang makita ni Jae-sang ang pag-uugali ni Shion, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Nakatanggap din si Chairman Jiang ng impormasyon tungkol sa katawan ng kapatid ni Shion at posibleng mabuksan muli ang kaso. Galit na galit siya dahil halos abot kamay na niya ang pagiging alkalde. Papalapit na ang eleksyon. Nakatanggap si Captain Ku ng ulat na may natagpuang mga katawan sa lugar. Lahat ay biktima ng mga kamakailang pagpatay. Nakaupo si Jae-sang sa tabi ng lawa. Nagbabalik tanaw sa mga masayang araw na kanyang ginugol sa ibang mundo. Nababahala rin siya na baka nasa panganib si Shion sa mundong ito. Sa tunay na mundong ito, nagtatrabaho pa rin siya bilang abogado ng mga masamang tao. Pagkatapos, tinawag siya ng kanyang mga superior at ipinakilala kay Chairman Jiang. Dati, pumayag siya na ipagtanggol ang mga masasamang tao. Ngunit ngayon, malinaw na sinabi ni Jae-sang na umaasa siyang susuko si Chairman Jiang dahil hindi na niya tutulungan ang mga ganoong maruruming gawain. Binanggit pa niya nang may pang-asar ang pagkakasangkot ni Chairman Jiang sa mga pumatay. Laking gulat ni Chairman Jiang sa mga salitang iyon. Si Yun-ki ay nagulat din at nahihiya sa biglaang pagbabago ni Jae-sang. Nagdesisyon si Jae-sang na magbitiw. Bago umalis, nagtakda siya ng muling pagkikita kay Chairman Jiang. Simula nang madiskubre ni Shion ang katawan ng kanyang kapatid, nakaramdam siya ng kalituhan. Labis na nag-aalala si Captain Ku kay Shion, kaya inimbitahan niya ito na mag-ehersisyo ng martial arts upang mabawasan ang stress. Pagkatapos mag-ehersisyo, nawala ang lakas ni Shion at umiyak ng malakas. Ang mga luha na matagal niyang pinipigilan ay tuluyan ng dumaloy. Pagkatapos, dinala siya ni Captain Ku pauwi. Sa harap ng bahay, bigla siyang niyakap nito at inamin ang nararamdaman. Naguluhan si Shion at hindi alam kung paano tatanggapin ito. Sa bahay, patuloy na iniisip ni Jae-sang ang mga masayang sandali kasama ang kanyang maliit na pamilya. Inisip din niya si Shion at ang kanilang anak sa loob ng bahay. Nang mapagtanto niyang ito'y isang ilusyon lamang, hindi na siya nakapigil at napaiyak. Kinabukasan, nabuo ang isang team ng investigasyon. Pagkatapos, ipinakilala ang kanilang bagong komandante. Hindi inaasahan, si Jae-sang pala. Lahat ay nagulat nang makita si Jae-sang, lalo na si Shion. Hindi matanggap ng lahat sa opisina na si Jae-sang ang naging chief investigator dahil matagal na nilang hindi gusto ang mga nagawa niyang tulungan ang mga kriminal. Samantala,
Samantala, pumasok si Mrs. Chairman Jiang sa opisina ng kanyang asawa. Binuksan niya ang safe at nakita ang isang martilyo sa loob ng isang kahon. Ang murder weapon sa mga kamakailang kaso. Nataranta ang babae. Nang biglang pumasok ang abogado, natigilan siya. Napansin nito na palaging nakatingin ang babae sa cabinet na katabi niya, kaya't agad siyang naging suspicious. Sa opisina ni Jae-sang, pumasok si Chief Oh. Sinabi ni Chief Oh na bagamat hindi niya alam ang layunin ni Jae-sang, palagi niyang babantayan ito. Bagamat nais ni Jae-sang na magpaliwanag, hindi niya alam kung paano papaniwalaan ang kanyang boss. Si Shion ay nakaupo sa kanyang opisina, nagmumuni-muni tungkol sa kakaibang pag-uugali ni Jae-sang. Hindi niya maintindihan kung bakit laging nandyan si Jae-sang tuwing siya ay naroroon. Nang gabing iyon, nang umuwi siya, nakakita siya ng isang gift box. Binuksan niya ito at nakita ang mga gummy candies, kasama ng isang liham mula sa kanyang bagong kapitbahay. Napaisip si Shion na isusumpa niyang dadalhin ang regalo sa bagong kapitbahay. Bigla siyang nagulat nang mapagtanto niyang si Jae-sang pala ito. Nang makita niya ang kakaibang anyo ni Jae-sang, labis siyang nagulat. Isang grupo ng mga kababaihan sa kalagitnaan ng edad ang sumama sa pagkain, nag-uusap na masaya. Si Shion ay nakaupo nang walang magawa. Pinapanood si Jae-sang na nakikipag-usap sa kanila, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Pag-uwi ni Shion sa bahay, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit si Jae-sang ay lumipat sa katabing bahay. Sinadyang tinukso pa siya ni Jae-sang, sinasabing ang taong nagsisinungaling ay isang stalker. Labis na inis si Shion. Kinabukasan sa opisina ng mga taga-usig, pumasok si Chief Oh na parang kinakabahan. Sinabi niyang si Chairman Jiang ay tinawag para sa investigasyon. Inako ni Jae-sang na siya ang tumawag kay Chairman Jiang. Nagulat ang lahat nang marinig ito. Sa loob ng interrogation room, nakikinig si Chairman Jiang kay Jae-sang. Habang ang kanyang attitude ay malamig, patuloy namang ipinipilit ni Jae-sang ang mga kaso sa nakaraan at ang target niya ay si Chairman Jiang. Mula sa puntong iyon, opisyal nang hinarap ni Jae-sang si Chairman Jiang. Sa daan pauwi, naramdaman ni Shion na may sumusunod sa kanya. Bigla na lang, isang tao ang sumugod sa kanya. Agad siyang sumipa. Nang lumingon siya, natuklasan niyang si Jae-sang pala iyon at may dugo sa kanyang ilong mula sa kanyang sipa. Pagkatapos, dinala niya ito sa kanyang bahay para maglagay ng gamot. Habang nakaupo siya sa pamilyar na silid ni Jae-sang, nagbalik tanaw si Jae-sang sa kanyang asawa at anak sa ibang mundo. Pagkatapos maglagay ng gamot kay Jae-sang, pinaalis siya ni Shion. Ngunit sinubukan ni Jae-sang na pumasok sa banyo upang ayusin ang inidoro. Bumili pa siya ng mga protector para hindi siya mabangga sa mesa. Hindi maintindihan ni Shion ang kanyang mga ginagawa. Patuloy siyang nagtatanong kung ano ang layunin ni Jae-sang. Sinabi lamang ni Jae-sang na dahil binigyan siya ng pangalawang buhay, nais niyang mamuhay ng mas maganda. Gusto niyang siya na mismo ang magtakda ng kanyang kapalaran. Pagkatapos ni Shion, nag-usap ang kanyang team tungkol sa mga clues na kanilang nakuha. Napagdesisyonan nilang ang murder weapon ay malamang isang martilyo. Kaya't pumunta sila sa lugar malapit sa crime scene upang imbestigahan ang mga pig slaughterhouses. Dahil nakakita sila ng mga martilyo na kahawig ng murder weapon doon. Natagpuan nila ang pig slaughterhouse ng isang matandang lalaki na matagal nang nagtatrabaho doon. Nang tanungin nila siya tungkol sa unang kaso sa lugar, ikinuwento niya na may isang babae na laging may blonde na buhok at tumatanggap ng mga bisita. Mayroon din siyang anak. Nang mag-high school na ang anak, umuwi ito mula sa paaralan isang araw at natagpuang patay ang kanyang ina sa bakuran. Pagkatapos ng burol, lumipat sila. Mamaya, si Jae-sang at ang kanyang mga kasamahan ay nagpunta upang hanapin ang asawa ni Chairman Jiang. Ngunit tila siya ay nagtatago. Sinabi lamang niyang makikipag-usap siya kay Chairman Jiang tungkol dito. Gayunpaman, nakuha ni Jae-sang ang mga medical records ng asawa ni Chairman Jiang at may mga senyales ng pananakit. Sinabi ni Jae-sang na tutulungan nilang makalaya siya mula sa kontrol ni Chairman Jiang. Nang marinig niyang si Chairman Jiang ay may kinalaman sa mga pagpatay, labis siyang nagulat. Nang makita ni Jae-sang na tila hindi siya nakikipagtulungan, sinabi niyang ito na ang huling pagkakataon niya upang makaligtas siya at ang kanyang anak. Dahil kapag naging alkalde na si Chairman Jiang, wala na siyang paraan upang mailigtas ang kanyang anak. Hindi lang iyon, baka mamatay pa siya sa kamay nito at hindi na muling makita ang kanyang anak. Nang gabing iyon, umuwi si Chairman Jiang at patuloy na sinisigawan ng asawa at binugbog ang anak. Habang pauwi si Jae-sang, nakita niyang lasing si Shion na bumababa mula sa isang taxi. Tahimik siyang sumunod sa kanya. Nang malapit na silang makarating sa bahay, bigla na lang siyang inatake ng isang estranghero gamit ang bote ng beer. Sinangga ni Shion ang atake gamit ang kanyang kamay. Nang makita ito ni Jae-sang, agad siyang dumaan at tinumba ang lalaki. Nagising si Shion sa ospital at nakita si Jae-sang sa tabi niya. Tinanong siya kung bakit hindi na lang siya nawala imbis na magpakita sa kanya. Sinabi niyang palagi niyang poprotektahan siya. Samantala, nag-hire si Pilwoo ng isang tao upang dalhin ang isang babae sa isang tiyak na lugar. Doon, dinroga nila siya at dinala sa isang laboratorio. Sinundo ni Captain Koo sina Jae-sang at Shion sa ospital. Dahil may nararamdaman si Captain Koo kay Shion, labis siyang nainis nang makita si Jae-sang na napakapamilya ang trato sa kanya. Habang nagmamaneho, sadyang promeno si Captain Koo. Halos mauntog ang ulo ni Jae-sang. Pagpasok ni Shion, tinanong ni Captain Koo si Jae-sang kung bakit siya laging nandyan kay Shion. Sagot ni Jae-sang, "Huwag mag-alala, kapag natapos ang kaso laban kay Chairman Jiang, mawawala na siya." Nagpasalamat si Jae-sang kay Captain Koo dahil palagi niyang pinapangalagaan at pinoprotektahan si Shion at umaasa siyang patuloy na magiging sa tabi niya si Captain Koo. Lubos na naguguluhan si Captain Koo sa mga salitang iyon. Samantala, labis na nagalit si Chairman Jiang dahil patuloy na bumababa ang bilang ng kanyang boto
ito dahil sa kaso. Si Yun-ki, na nakatayo sa tabi niya, ay nagmungkahi na makipagkita at makipag-usap si Chairman Jiang sa Chief Prosecutor ng Special Investigation Unit. Tutulungan siya ng kabilang panig na maayos ang isyung ito. Sa isa pang pangyayari, tinawag ang asawa ni Chairman Jiang sa paaralan ng kanilang anak ng guro nito. Sinabi ng guro na may ugali ang batang lalaki na manakit ng mga kaklase. Kapag hindi siya nagustuhan ng isang tao, sinasaktan niya ang taong katabi ng kaibigan. Naalala ng asawa ni Chairman Jiang na binugbog siya ng kanyang asawa sa harap ng kanilang anak at naniwala siyang maaaring naapektuhan ng sikolohiya ng kanyang anak at nagdulot ng ganitong mga ekstremong kilos. Matapos makuha ng lahat ng impormasyon tungkol sa bahay kung saan naganap ang pagpatay sa blonde na babae, pumunta sina Captain Ku at Shion doon upang magtipon ng karagdagang impormasyon. Habang nagsasaliksik si Shion, narinig niyang may ingay. Biglang tumakbo ang isang tao at hindi inaasahan, si Jae-sang pala yun. Kanina, dahil hindi niya alam, pinatama ni Shion ang ulo ni Jae-sang kaya dumugo ang kanyang ilong. Bumalik din si Captain Ku kasama ang isang ginang na nakatira malapit doon. Ikinukwento ng ginang na ang blonde na babae, si Yang Hee, ay nakatira sa bahay na yon at kumikita sa pamamagitan ng pagtulog sa mga kalalakihan. Ngunit lagi niyang ipinagmamalaki na ang ama ng kanyang anak ay mula sa mayamang pamilya. Idinagdag ng ginang na 2 beses sa isang taon. Sa tag-init at taglamig, tuwing hating gabi, isang marangyang pribadong sasakyan ang darating sa pintuan upang bisitahin si Yang Hee at ang kanyang anak. Hindi malinaw sa ginang ang mukha ng taong iyon. Sinabi rin ng ginang na buhay pa si Yang Hee, hindi patay gaya ng narinig na balita. Ngunit ngayon ay hindi na kayang alagaan ang sarili. Pag-uwi sa bahay, tinanong ng asawa ang anak kung bakit siya kumilos ng ganoon. Sinabi ng batang lalaki na alam niya ito batay sa kanyang nakita. Tuwing nakikita niyang ang mga mangmang at mahihinang tao, punong-puno siya ng galit. Nadurog ang puso ng asawa. Niyakap niya ang anak at humingi ng paumanhin dahil hindi siya naging sapat na malakas. Kinabukasan sa opisina ng mga taga-usig, nag-uusap at tumatawa ang lahat nang bigla na lang pumasok ang madam na nagpagulat sa lahat. Sinabi ni Jae-sang na nag-alok siya ng kasunduan sa madam. Pinagsabihan ni Chief O si Jae-sang dahil sa pag-akto ng hindi ipinapaalam sa kanila. Sinabi ni Jae-sang na ang benepisyo na matatanggap ng madam kapalit ng pagbibigay ng ebidensya ay ang kinabukasan ng kanyang anak at ang kalayaan mula sa pang-abuso ng kanyang asawa. Pagpasok sa interrogation room, tinanong ng madam si Jae-sang kung paano siya matutulungan. Dahil ang posibilidad na makaalis siya mula kay Chairman Jiang ng mag-isa ay wala, sinabi ni Jae-sang na kilala niya ang isang chairman na may private island sa Pilipinas. Kapag nakuha na nila ang ebidensya, ayusin niya para makalabas siya at ang anak nito sa ibang bansa. Kapag tiyak na ang lahat, tutulungan niya siyang makipaghiwalay sa kanyang asawa. Sinabi ng madam na nakita niya ang martilyo sa safe na puno ng dugo. Tinanong ni Jae-sang kung kailan niya may papakita ang ebidensya at sinabi ng ginang na dadalhin niya ito sa gabing iyon. Dahil ang asawa niya ay nakikipagkita kay Chief Prosecutor at hindi sasagot sa kanyang telepono, tumutol si Shion na kumilos ng araw na iyon. Sinasabing masyado itong delikado para sa impormante. Ngunit sinabi ni Jae-sang na wala nang mas magandang opsyon, kaya't dapat ituloy ang plano. Gabi na nang gamitin ng ginang ang dahilan na mag-aayos siya ng mga bulaklak para sa opisina ng chairman upang makapasok at matagumpay na nakuha ang ebidensya. Sinundan sila ni Shion at Captain Ku sa kanilang sasakyan. Habang nagmamaneho, natanggap ng ginang ang larawan ng kanyang anak na walang malay kaya't nagpanik siya. Sa mga sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Si Pilwoo pala yon. Napansin niyang may mali sa kanya. Nagpadala siya ng tao upang subaybayan siya at nalaman niyang nakikipagtulungan siya kay Jae-sang. Nang maglaon, nakatanggap ang team ng impormasyon na naglaho na ang ginang at ang kanyang anak. Lahat ay labis na nababahala. Samantala, dumating si Serang sa lokasyong ipinadala ni Pilwoo. Inamin ni Pilwoo na siya ang illegitimate na anak. Itinatago siya ni Chairman Jiang mula sa madam. Ikinukwento niya ang kanyang malupit na buhay, kasama ang kanyang ina na abala sa paghahanap ng mayamang kalalakihan at pagpapanganak ng mga anak upang mangikil ng pera. Palagi siyang inaabuso at tinatanggihan ng lahat at siya ang sumugod at umatake sa kanyang ina. Ginamit niya ang martilyo na dinala ng madam upang patayin ang kanyang ina. Nasa opisina si Jae-sang nang matanggap ang balita. Agad siyang dumaan sa eksena at nakita ang madam na nakahandusay na patay sa sahig. Hindi niya kayang paniwalaan ang kanyang nakita. Tumakbo si Chairman Jiang kay Pilwoo at natagpuan niyang puno ng dugo si Pilwoo. Tumawa pa ito at sinabi na sa pagkakataong ito, siya ang nagprotekta sa kanyang ama. Hinawakan ni Chairman Jiang si Pilwoo sa kwelyo at tinanong siya tungkol sa kanyang mga ginawa. Sinabi ni Pilwoo na balak ng asawa ni Chairman Jiang na magdala ng ebidensya sa istasyon ng pulis upang isumbong ang mga krimen ng chairman. Mukhang ang asawa ni Chairman Jiang ay pinagsasamantalahan siya ni Pilwoo at hindi siya makapalag. Pagkatapos ng kamatayan ng kanyang asawa, hindi nagpakita ng emosyon si Chairman Jiang. Itinuloy pa rin ito ang kanyang kampanya para sa halalan at nanalo. Inisipan niya magplano kung paano itatago ang kanyang mga kalokohan. Sa interrogation room, tinanong ni Shion at Captain Ku ang dalawang kriminal. Inamin nila ang lahat ng krimen ng may labis na probokasyong attitude. Nainis si Shion nang marinig ito at sinubukan nilang atakihin ang mga ito. Ngunit pinigilan siya ni Captain Ku. Pagkatapos, pumunta si Shion sa opisina ni Jae-sang. Sinabi niya na lahat ng ito ay kasalanan ni Jae-sang. Sinabi ni Jae-sang na ang lahat ng ginawa niya ay upang hindi masaktan si Shion. Habang sila ay nag-aaway, bumalik si Captain Ku. Binuksan niya ang telebisyon upang manood ng balita. Inimbestigahan si Jae-sang dahil sa pagsuway sa batas at pamimiki ng ebidensya. Kinabukasan, pumunta sina Shion at Jae-sang sa opisina at natagpuan nilang maraming tao ang nagpoprotesta at naninira kay Jae-sang. Naroroon din ang lalaking estudyante
estudyante na dati niyang inaakusahan ng karahasan. Biglang umatake ang estudyante kay Jae-sang, ngunit pinigilan siya ni Captain Koo. Dinala ang estudyante sa loob ng kwarto. Nang makita ang hitsura ng estudyante, naisip ni Jae-sang ang masayang pamilya nito sa kabilang mundo. Biglang nakaramdam si Jae-sang ng labis na kahihiyan sa lahat ng ginawa niya sa mundong ito. Matapos ayusin ang issue, sinabi ni Captain Koo kay Jae-sang na magkaiba ang kanilang mga layunin mula pa sa simula. Bakit nga ba pinotektahan ni Jae-sang ang masamang tao, samantalang sila ang nagdurusa sa mga epekto? Ang mga salitang iyon ay nagpasama ng loob kay Jae-sang. Sinabi ni Jae-sang na wala na siyang mukha. Sa meeting room, sinabi ni Chief Oh sa lahat na sa loob ng isang linggo, malamang ay ipakukulong si Jae-sang dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan at ang investigative team ay matutuloy. Ngunit nagpa siya si Chief Oh na bigyan si Jae-sang ng pagkakataon. Sinabi niyang bago ang seremonya ng pag-upo bilang alkalde, kailangang maayos ni Jae-sang ang kaso. Hindi nagtagal, nakatanggap ang lahat ng balita tungkol sa kanilang investigasyon. Pumunta sina Captain Koo at ang kanyang mga tauhan sa ospital kung saan nakalagay ang babae. Sinabi ng mga doktor na siya ay nagkaroon ng brain hemorrhage dulot ng malubhang concussion. Nahihirapan siyang maghusga at magsalita. Pagpasok nila sa kwarto ng babae, siya ay walang malay. Nang banggitin ang lumang kaso, nagsimula siyang magpanik at mawalan ng kontrol sa sarili. Pumunta sina Jae-sang at Shion sa isang hypnotist. Dahil nais ni Jae-sang na gamitin ang hypnosis upang matulungan siyang alalahanin ang mga alaala na makakatulong sa paglutas ng kaso. Matapos siyang ma-hypnotize, naalala ni Jae-sang ang lahat ng nangyari noong gabing iyon sa kabilang mundo. Mula sa kanyang paghahanap kay Shion hanggang sa siya ay binugbog at tinali. Nakita niya ang lalaking may tattoo ng bat. Si Shion, na nakaupo sa kanyang tabi at nakikinig sa kanyang kwento, ay labis na nagulat. Dahil sobrang pagkabahala ni Jae-sang, ginising siya ng doktor. Pagbalik sa opisina, tinanong ni Shion siya tungkol sa lahat ng sinabi niyang iyon. Pilit ni Shion, inamin ni Jae-sang ang totoo. Sinabi niyang habang siya ay nasa koma, nakatira siya sa isang ibang mundo. Samantala, nagpunta si Captain Koo upang tanungin ang nurse kung may pamilya si Yang Hee. Biglang natuklasan ni Captain Koo na ang ospital ay pinondohan ni Chairman Jang at ni Pil-woo. Sa opisina, hindi pa rin naniwala si Shion sa mga sinabi ni Jae-sang. Sinabi pa niyang siya ay baliw at dapat mag-seek ng psychiatric treatment pagkatapos ng aksidente. Pagkatapos, pinagsama ng team ang lahat ng impormasyon mula sa investigasyon. Sinabi ni Yang Hee na pinangalanan niyang tulad ng kumpanya ng isang tao ang kanyang anak. Natuklasan sa investigasyon na ang kumpanya ay dating pag-aari ni Chairman Jang. Higit pa rito, natuklasan nila ang isang awit na paulit-ulit na binabanggit ni Yang Hee. Nang marinig ito, labis na nagulat si Shion dahil pareho ito sa awit na inaawit ni Jae-sang habang siya ay nasa ilalim ng hypnosis. Nagplano si Chairman Jang na alisin si Pil-woo, ang pangunahing hadlang sa kanyang karera. Ngunit hindi alam ni Chairman Jang na naglagay si Pil-woo ng listening device sa kanyang kwarto at narinig ang lahat ng plano ni Chairman Jang. Nangako si Pil-woo na tuturuan si Chairman Jang ng leksyon. Samantala, natuklasan ng team ang isang taong nagtrabaho sa orphanage ng kapatid ni Shion. Agad na pinuntahan ni Jae-sang ang taong ito at dinala siya pabalik sa interrogation room. Ikinuwento ng taong ito na isang binata na nagngangalang Yang Sik ang nagrehistro sa orphanage. Ngunit pagkadating niya, maraming kakaibang pangyayari ang naganap tulad ng mga alagang hayop na namamatay at pinapalo ang ulo ng mga ito. Pagkatapos, nagsimulang masaktan ang ibang mga bata sa orphanage, isa-isa. Isang beses, tinanong ng kapatid ni Shion si Yang Sik kung siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ngunit nagpakita lamang si Yang Sik ng isang malaswang mukha at nahulog mula sa hagdan. Lahat ng tao ay inisip na ang direktor ang nagtulak kay Yang Sik pababa. Mula noon, iniiwasan ng lahat ng direktor, tinatawag siyang demonyo na may maskarang anghel. Matapos marinig ito, napagtanto ni Shion na ang insidente sa orphanage na nangyari taon na ang nakalipas ay hindi dahil kay Chairman Jang, kundi si Yang Sik ang tunay na salarin. Nang sumunod, tinawagan ni Jae-sang ang dalawang kasamahan upang pumunta sa ospital kung saan nakakonfine si Yang Hee at magnakaw ng internal data. Pagdating ni Jae-sang, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na kanta at nakita niyang si Pil-woo ang kumakanta. Nilapitan ni Jae-sang si Pil-woo at nagkunwaring mag-usap. Habang papalabas na si Pil-woo, tinawag ni Jae-sang ang pangalan ni Yang Sik, dahilan upang tumigil si Pil-woo. Sinabi ni Jae-sang kay Pil-woo ang lahat ng mga clue na natagpuan niya. Ngunit tanging ipinagpaalala lamang ni Pil-woo kay Jae-sang na protektahan ang taong nais niyang protektahan. Nagbabala na maaari rin silang atakihin. Galit na hinawakan ni Jae-sang si Pil-woo sa kwelyo. Pagpasok nila sa kwarto, ibinunyag ni Pil-woo ang kanyang takot. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Jae-sang ang kanyang lihim. Pagbalik sa police station, nalaman ni Jae-sang na bibigyan si Shion ng isang award sa seremonya bukas. Nang marinig ito, labis siyang nag-alala. Dahil sa kabilang mundo, may hindi magandang nangyari noong araw na iyon na nakatanggap si Shion ng kanyang award. Nakita ni Shion si Jae-sang na nakatayo ng mag-isa. Malalim ang iniisip. Tanong niya kung ano ang nangyayari. Ngunit sinabi ni Jae-sang na pagkatapos niyang matanggap ang award bukas, kailangan niyang umalis sa isang lugar na malayo at ligtas. Tanong ni Shion kung bakit. Ngunit hindi makasagot si Jae-sang. Niyakap niya ito at nag-alala. Kinabukasan, natuklasan ni Jae-sang at ng kanyang mga tauhan ang bagong ebidensya. Sa daan, tinawagan ni Jae-sang si Captain Koo. Ipinag-utos na samahan si Shion buong araw upang protektahan siya. Pagdating nila at pagsakay sa elevator, nakatagpo si Jae-sang ng isang lalaking may tattoo ng bat. Agad niyang naramdaman na may hindi tama. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nawalan siya ng malay at itinali.
Pagkatapos, nakatanggap si Shion ng tawag mula sa isang kasamahan na nagsabing nakidnap si Jae-sang habang naghahanap ng ebidensya. Naalala ni Shion ang mga salitang sinabi ni Jae-sang habang siya ay nasa ilalim ng hypnosis. Nakaramdam siya ng matinding pag-aalala at kalituhan. Si Pil-woo ay nasa opisina ni Chairman Jang. Tinatakot si Chairman Jang na ipasa sa kanya ang posisyon ng direktor. Kung hindi, ipapaskil niya ang video ng pagpaparusa kay Jae-sang sa election chamber ni Chairman Jang. Sa loob ng 30 minuto, magiging sensational news story ito. Samantala, ang buong police department ay papunta sa lokasyon kung saan pinaniniwalaan nilang nakakulong si Jae-sang. Nang makita nila ang mga kidnappers, ipinadala nila ang lahat ng kanilang puwersa upang lumaban. Si Shion ay tinamaan ng isang stick mula sa isa sa kanila. Agad na tumakbo si Captain Koo upang tulungan siya at sinabi niyang mabilis na pumunta at iligtas si Jae-sang. Ngunit ang pinto ay nakaharang, kaya't itinapon ni Shion ang isang upuan, nabasag ang salamin at nagmadaling alisin ang plastic bag kay Jae-sang. Dinala ng kasamahan ni Jae-sang ang ebidensya na may kinalaman sa kaso pabalik sa opisina. Ipinakita nila ang mga clue kay Chief O. Kinabukasan, nang dumating si Chairman Jang sa kanyang opisina, siya ay nakatagpo ng maraming reporters na nagtanong tungkol sa mga nangyari noong nakaraang gabi. Lahat ng mga investors na kasangkot sa proyekto ni Chairman Jang ay tumangging sagutin ang kanyang mga tawag. Nakita ni Lawyer Yoon Ki ang sitwasyon na nagiging magulo, kaya't iminungkahi niyang sirain ang mga dokumentong may kinalaman kay Chairman Jang. Samantala, bumalik si Jae-sang mula sa ospital. Nagdalang loob ang mga tauhan niya nang makita siyang buo at walang sugat. Tinawag ni Department Head O ang isang pulong. Sinuri nila ang mga dokumento na matatagpuan sa handbag ng yumaong si Serang, kabilang ang isang liham na nakalaan kay Jae-sang. Napag-alaman na bago siya pumanaw, inihanda ni Serang ang mga dokumentong ito upang magamit ni Jae-sang sa investigasyon. Matapos tipunin ang mga clue na kanilang nakuha, nagpasya silang imbestigahan ang welfare fund ng pastor. Pagdating nila, nakita nila ang pastor at ang kanyang mga kasabwat na nag-iimpake ng mga dokumento. Pumunta si Jae-sang sa opisina ni Chairman Jang at humiling ng kanyang kooperasyon sa investigasyon. Kasabay nito, inaresto rin ang pastor. Sa interrogation room, nagkunwaring walang alam si Chairman Jang. Dahil dito, inutos ni Jae-sang sa kanyang mga tauhan na patayin ang recording equipment. Sinabi ni Jae-sang na may paraan upang matulungan si Chairman Jang na makalabas sa sitwasyon. Isisi na lang lahat kay Pil-woo. Samantala, patuloy si Pil-woo sa kanyang matigas na eksperimento gamit ang mga biological na droga sa mga tao. Pag-uwi ni Shion, nakatagpo niya ang ilang mga kapitbahay. Hinila nila siya papasok upang magdasal para kay Jae-sang. Pagkatapos, dinala ni Jae-sang si Shion sa kanyang gate. Sinabi niya na kung isang araw hindi na nila gusto ang isa't isa, sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa kabilang buhay. Sasabihin niya kung gaano sila kasaya, kung gaano niya siya kamahal, at kung gaano ka-cute ang anak nila. Pagkatapos, pumunta si Jae-sang kay Pil-woo. Pinakinggan niya kay Pil-woo ang recording ng kanyang pag-uusap kay Chairman Jang. Sinabi rin ni Jae-sang na ibibintang lahat ni Chairman Jang kay Pil-woo. Ngunit sa totoo lang, ang audio ay na-edit ng mga tauhan ni Jae-sang. Ang layunin nito ay ipatupad ni Jae-sang ang plano para magtanim ng alitan sa pagitan nila. Parang natakot si Pil-woo nang marinig ang recording. Tinangka ni Chairman Jang na hikayatin ang kasamahan ni Pil-woo upang ipagkanulo si Pil-woo at mukhang pumayag ito. Pati si Chairman Jang ay nag-ayos ng libing para kay Pil-woo. Pagkatapos, pumunta si Chairman Jang upang makita si Pil-woo. Nagulat din si Pil-woo nang malaman niyang ipinagkanulo siya ng kanyang malapit na kasamahan. Sa oras na yun, dalawang tauhan ni Jae-sang ang nag-aabang at tinawagan ang buong grupo. Inutusan ni Chairman Jang ang isa upang ikulong si Pil-woo bilang parusa. Biglang nagbago ang sitwasyon. Lahat pala ng tao sa paligid ni Chairman Jang ay mga spy na ipinasok ni Pil-woo. Labis na nagulat at natakot si Chairman Jang. Sinisi siya ni Pil-woo sa pag-abandona sa kanya, kaya siya nabuhay ng puspos ng paghihirap. Agad na pinasok ni Pil-woo ang droga sa leeg ni Chairman Jang. Kasabay nito, dumating ang investigation team. Ngunit nakita nilang nakahandusay na walang buhay si Chairman Jang. Agad na sumabog ang alitan sa pagitan ng dalawang panig. Samantala, tinutukan ni Pil-woo at ng kanyang kasamahan ang pagkakataong tumakas. Habang tinutugi sila ni Jae-sang at ang kanyang mga tauhan, hindi nila sila nahabol. Sa puntong ito, sinabi ni Chief O sa pastor at kay Yoon Ki na patay na si Chairman Jang at dapat silang magtapat ng buong katotohanan. Pagkatapos nilang makaligtas, plano ni Pil-woo na sumakay sa tren patungo sa kabila ng hangganan. Ngunit hindi pa rin niya tinatanggal ang plano niyang mag-eksperimento sa mga tao. Inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na dalhin ang batang babae na tinestahan ng droga, na buhay pa, upang sumama. Ang batang babae ay nakatali pa at nag-iisa sa laboratorio. Nahanap ng grupo ni Jae-sang ang address ng laboratorio. Ngunit ang tauhan ni Pil-woo ay dumating na at dinala ang batang babae. Pagdating nila sa kanilang kotse, pinigilan sila ng mga pulis at ipinag-utos ang kanilang pagpapalaya. Sinabi rin ng mga pulis sa tauhan na tawagan si Pil-woo. Nang malaman ni Pil-woo na ang batang babae na ginugol niya ang bilyon-bilyong pera sa mga eksperimento sa droga ay nahuli ng mga pulis, labis siyang nagalit. Pagbalik agad, inanyayahan si Jae-sang sa isang television station para sa isang interview tungkol sa kaso ni Pil-woo. Lahat ng impormasyon at mga krimen na ginawa ni Pil-woo ay ipinalabas sa telebisyon at isang nationwide arrest warrant ang inilabas. Pag-uwi ni Jae-sang, nakita niyang ang bahay ni Shion ay napapalibutan ng usok. Akala ni Jae-sang na nasusunog ang bahay, kaya't dali-dali siyang pumasok. Nang pumasok siya, natuklasan niyang nakalimutan pala ni Shion na patayin ang kalan. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niyang umiiyak siya. Wala siyang magawa kundi aliwin siya. Tinanong ni Shion si Jae-sang tungkol sa buhay sa kabilang buhay. Ikinwento ni Jae-sang kay Shion ang mga masasayang sandali na nais niyang maranasan muli. Kinabukasan, nagising si Shion sa tunog ng kampanilya. Pagbukas niya ng pinto,
Nakita niyang may isang bouquet ng mga bulaklak. Kinuha niya ito at papasok na sana nang makita niyang nakatayo si Pilwoo sa bakuran. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at nawalan ng malay. Dinala ni Jae-sang ang pagkain kay Shion at nakita niyang magulo ang paligid. Pumasok siya at agad na naisip na may nangyaring hindi maganda sa kanya. Pumunta si Jae-sang sa opisina ng prosecutor upang pag-usapan ang sitwasyon. Pinaghihinalaan nilang atakihin ni Pilwoo si Shion sa lumang bahay nito. Nang dumating sila, wala silang nakita roon at nakatanggap ng balita na pumanaw na ang ina ni Pilwoo sa ospital. Doon nila napagtanto na mali ang lugar na pinuntahan nila. Kinuha pala ni Pilwoo si Shion at dinala siya sa rooftop kung saan itinali siya. Naisa na siyang atakihin ni Pilwoo nang makakita si Shion ng piraso ng salamin at pinatumba siya. Dahil sa epekto ng pampatulog, hindi siya makatakbo at nadapa. Inila siya pabalik ni Pilwoo. Samantala, ang iba naman ay mabilis na tumakbo pataas. Nakaiwas si Shion sa isang atake, ngunit nakarating ang lahat sa kanya sa tamang oras. Binaril ni Captain Koo si Pilwoo sa kamay. Nagtangkang magpakamatay si Pilwoo mula sa rooftop, ngunit naharang siya ni Captain Koo at ni Jae-sang. Pagkatapos, binigyan ni Jae-sang si Shion ng posas upang siya mismo ang humuli sa pumatay sa kanyang pamilya. Nang maresolba nila ang lahat ng ito, dumaan si Shion at Jae-sang sa puntod ng anak ng kanyang yumaong kapatid. Matapos nito, naglakad sila ng magkasama. Sinabi ni Jae-sang kay Shion na hindi na siya mananatili at balak niyang umalis. Ngunit tinawag ni Shion si Jae-sang pabalik at sinabi na gusto niyang makasama siya habang buhay. Kailangan niyang manatili sa tabi niya hanggang mawala ang galit niya. Kaya't nagyakap silang dalawa, punong-puno ng emosyon. Lahat ng panganib at hirap ay natapos na at muling bumalik ang katahimikan sa kanilang buhay. Bumalik si Captain Koo sa bagong istasyon ng pulis. Napagtanto rin ni Chief O ang kanyang tunay na pag-ibig. Tinawagan ni Shion si Jae-sang at sinabi niyang nasa ospital siya. Nang magmamadali si Jae-sang upang puntahan siya, sinabi ni Shion na siya ay buntis. Nagulat si Jae-sang dahil hindi niya inasahan na mangyayari ito ng ganito kabilis. Nangako siyang aalagaan si Shion at ang kanilang anak habang buhay. Nagyakap sila ng masaya, at ang kanilang pamilya ay malapit nang tumanggap ng isang bagong miyembro. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.